Paumanhin po, kuya. Anong ginagawa mo rito? Oo, papunta na ako riyan. Anong ginagawa mo rito, Bastos? Sino ang nagpapasok sa'yo? Walang hiya ka. Bastos, parurusahan kita. Bubugbugin kita. Wala ka bang hiya? Bastos ka? Sino ang nagpapasok sa'yo? Wala ka talagang modo? Lumayas ka rito? Alam mo ba kung nasaan ka? Ang ganda naman ng babaeng ito. Xiao Yezi, bakit nakatitig ka lang dyan? Dalhin mo rito ang mga damit ko ngayon din. Mahal na Reyna. Ibig sabihin ba ay nag-time travel ako? Naging emperador ba ako? Heto na po. Xiao Yezi. Ako, hindi pala ako ang emperador. Naging katulong lang ba ako sa palasyo? Naging banyaga ba ako? Buti na lang at narito pa ito. Kung nawala ito, paano pa kaya ako mabubuhay? Xiao Yezi, napakalakas ng loob mo. Nagiging mapangahas ka na. Iwan mo ang mga damit at lumayas ka. Mahal na Reyna, sandali lang po nawala sa sarili si Xiao Yezi. Mahal na Reyna, uminom po muna kayo ng tsa para mainitan ang inyong katawan. Xiao Yezi, halika rito agad. Grabe, nais kaya akong tapusin ng babaeng ito? Patawarin niyo po ako, mahal na Reyna. Hindi ko po sinasadyang makita iyon. Maawa po kayo. Bakit ka nagkakaganyan? Pagod na ako. Lumapit ka rito sa kama ko at hilutin mo ako. Opo. Talaga bang? Pinahihilot niya ako sa kanya? Swerte ko naman sa nakikita ko ngayon. Xiao Yezi, ang init ng nararamdaman ko. Mainit? Siguro. Bahala na, kahit papagbayarin ako pagkatapos nito, sulit na rin ako. Narito na ang mahal na hari. Narito na ang hari. Nagbibigay pugay po sa mahal na hari. Bakit po yata napadaan ang mahal na hari dito sa aking palasyo? Babae kita, hindi ba ako pwedeng bumisita sa iyo? Babae mo? Nanatiling malinis ang aking puri hanggang ngayon. Lumayas ka. Opo, Papatunayan ko sa iyo ngayong araw kung sino ako. Ikaw baka mo? Kung gumagana iyang pagkalalaki mo, maghihintay ka pa ba ng ganito katagal? Tumahimik ka. Huwag na huwag mo nang babanggitin yan. Sinasabi ko sa iyo, kahit may problema pa ako, babae pa rin kita, magpakailanman. hindi pala siya tunay na lalaki? Mukhang mapapasakin ng Reyna. Xiao Yezi? Xiao Yezi, Manager Yu, nakalimutan mo na ba ang mga gawaing ibinigay ko sa iyo? ang mga bili ni Manager Yu, hindi ko po makakalimutan. Balbas? Xiao Yezi, bakit mayroon kang balbas? Ibig bang sabihin nito? Napakahusay mo, Xiao Yezi. Hindi ka pa pala nakapon? Sa araw na ito, ay ang mga bagay na hindi dapat sa iyo ay aalisin ko. Ainok Yu. Nakakamangha ang laki nito. Yunok Yu, hindi mo ba pwedeng huwag alisin yan? Baka sakaling maging kapakipakinabang pa ako sa iyo balang araw. Tingin ko mas may pakinabang kapag inalis ko na yan. Sir, pakiusap po. Sandali! Mahal na ginang. Mahal na ginang, bakit po kayo nandito? Ito ba si Noble Consort Xie? Ang dating nagmamay-ari ng katawang ito ay inutusan pala ni Noble Consort Xie para idawit ang Reyna. Dahil buo pa ang bagay na iyon ni Xiao Yezi, ay dalhin niyo siya sa aking palasyo para pagsilbihan ako ng maayos ngayong gabi. Kapag hindi ako nasiyahan sa kanya, saka niyo na alisin ang ari niya. May ganitong swerte pala. Inilagay kita sa silangang palasyo, hindi lang para pagsilbihan ako. Tandaan mo, sa loob ng 3 araw,
Kapag hindi mo nakuha ang loob ni Guwanro, ay ipapakain ko sa aso ang ari mo. Huwag kayong mag-alala, mahal na ginang. Aayusin ko ang tungkol kay Guwanro. Nakakabaliwang labanan sa harem ng Dachuan. Buti na lang at nasa akin ang isang ito. Ngunit si Noble Consort Xie ay masyadong malupit. Kapag nakamit niya ang kapangyarihan, posibleng wala na rin ako. Dalhin si Xiao Yezi sa aking silid. Opo. Halika na. Huwag kang tumayo lang dyan. Xiao Yezi. Ngayon, oras na para pagsilbihan mo ako ng maayos at siguraduhin na mapapasaya mo ako. Xiao Yezi, huwag mong kakalimutan ang ipinagagawa ko sa iyo. Dahil kung hindi, ang mahalagang bagay mo ay talagang tatanggalin ko para ipakain sa aso. Hindi ko po gagawin iyon. Sinusuwerte ka lang talaga, kung hindi lang dahil sa mahina na ang mahal na hari. Ang isang hamak na utusang tulad mo ay hindi kailanman dapat mapunta sa aking higaan. Salamat na lang po sa inyong kabaitan sa akin. Nasa loob nito, ang gamot na magpapaakit sa kahit sinong babae. Sasamahan pa natin ng... Sige na, lumakad ka na. Kapag hindi mo ito nagawa ng maayos, alam mo ang magiging kapalit nito. Pagkatapos mong gawin ang lahat ng mga kahiyahiyang bagay na iyon, lakas pa ng loob mong lumapit sa akin. Xiao Yezi, talaga bang hindi ka natatakot maparusahan? Ako si Xiao Yezi. Nangangako po akong babantayan ko kayong mabuti. Sa tingin mo, sa pagiging hamak mong tagapagsilbi, ay mababantayan mo ako. Dahil sa... Xiao Yezi, anong ginagawa mo? Xiao Yezi, babastusin mo ba ako? Talagang wala ka ng takot sa kaparusahan. Ang reyna ay kasama ang isang tagapagsilbi. Tapusin na siya. Hindi ko akalaing, mukhang may ibubuga pala itong si Xiao Yezi. Saklolo, saklolohan niyo ako. Paumanhin po at huli na kaming nakarating para protektahan kayo. Patawarin niyo po kami, mahal na reyna. Xiao Yezi, lumabas ka muna. Opo, mahal na reyna. Gusto lang kitang paalalahanan, kahit na may naitulong ka sa pagprotekta sa amin, huwag mong isiping bigla ka na lang aangat sa buhay. Kahit kailan, tauhan lang kita. Dapat kang sumunod na parang aso. Xiao Yezi, simula ngayong araw, lahat ng banyo sa palasyo ay ikaw ang maglilinis. Sir, ako po ay... Gusto mong sumikat? Kayong mga tauhan. Dalhin niyo rito ang mga lalagyan ng dumi sa palasyo. Linisin niyong maigi ang katawan niya gamit yan. Para malaman niya kung kaninong aso siya. Mapangapi ka dahil lang sa posisyon mo. Huminto kayo. Ako po si... Ainokyu. Ikaw, dito sa palasyo, ay parang lalong nagiging mayabang at nangahas ka pang galawin ang tauhan ko na may malaking ambag? Gusto mo na bang mawala? Mahal na reyna, hindi ko po intensyong suwayin kayo. Patawad po. Ngunit ang maliit na tulad ko ay tauhan ni Noble Consort Xi. Hindi ako sa ilalim ng mahal na reyna, kahit pag gumawa ako ng malaking kasalanan. Hindi ang mahal na reyna ang may karapatang parusahan ako. Hinahamon mo ba ako? Hindi po, mahal na reyna. Gusto ko lang malaman niyo ang inyong lugar at huwag guluhin ang mga patakaran ni kaharian ng Dachuan. Lapastangan. Ang lakas ng loob mong bantaan ako. Magsilapit kayo. Sino ang nangahas na galitin ang reyna ko? Mahal Pagpupugay na ko sa hari. inyo, Isang malaking kasalanan yan na dapat parusahan. Ilabas iyan at parusahan ng mabigat. mahal na hari. Nagkamali po ako. Hindi ko na po uulitin. Hindi ko na po uulitin. Mahal na hari. Wala kang modong hayop ka. Hindi na po Hindi na po ulitin. uulitin. Layas. Aalis na po ako agad. Dahil sa tulong ni Xiao Yezi sa pagliligtas sa akin, mula sa araw na ito, siya na ang magiging tagapangalaga ng palasyo ng reyna bilang ikawalong ranggo. Salamat po, mahal na hari. Lumuhod ka. Xiao Yezi, alam mo ba ang iyong kasalanan? Wala po talaga akong alam na ginawa kong mali. Ayaw mong aminin? May tao ba riyan? Dalhin si Xiao Yezi sa silid parusahan, pilitin siyang magsalita, at siguraduhing sasabihin niya ang totoo. Mahal na reyna, hindi ko po talaga alam kung anong kasalanan ang nagawa ko. Ako. Hindi ka pa rin magtatapat? Tapusin ang mga kamay niyan. Mahal na reyna, maawa po kayo. Maari na kayong umalis. Aalis na kami, aalis na, paalis na po. Simula ngayong araw, ikaw na ang aking personal na tauhan. Pero kung tataksil ka sa akin, parurusahan ko ang iyong buong katawan at itatapon kita sa dumi. Mula ngayon po, mahal na reyna, ako ay susunod sa lahat ng ipag-uutos ninyo. Halika rito.
Samahan mo ako ngayong gabi para daluhan ang piging ng mga sugo ng kaharian ng Yelang. Sa lawak ng palasyong ito, ikaw lang ang masasabi kong maasahan at mapagkakatiwalaan. Nakakagulat naman. May lakas ng loob ang babaeng ito na takutin ako. Kapag nakuha kita, pasisisihin talaga kita. Xiao Yezi, anong sinabi mo? Masusunod po, mahal na Reyna. Kinakatawan ko po ang hari ng kaharian ng Yelang, binabati ko po ang mahal na emperador ng Dachuan, mabuhay po kayo ng magpakailanman. Balita ko ay marami ring mahuhusay at talentadong tao rito sa Dachuan at biniyayaan kayo ng matatalinong isipan. Ang bayan kong kaharian ng Yelang ay may mga makata rin na sumulat ng ilang hindi tapos na tula. Hindi ko alam kung mayroon ba rito sa Dachuan na makakatapos sa mga ito. Ang kaharian ng Dachuan ko ay tahanan ng mga henyo, anuman ang mga hamon mo. Sabihin mo lang, Mabuti naman. Kung gayon ay sisimulan ko na po. Ito ang hindi tapos na tula. Manips na ulap sa tapat ng kalawakan. Tingnan natin kung may makakadugtong nito. mga ministers, mayroon ba sa inyong makakasagot sa susunod na bahagi ng tula? Prime Minister Gu, masasagot mo ba ang susunod na bahagi? Pagbati po, mahal na hari. Wala po akong kakayahan. Hindi ko maisip ang kasunod na bahagi nito. Sinasabi ng lahat na ang Dachuan ay sikat sa sining at literatura, pero sa nakikita ko ngayon, hanggang dito lang pala ang inyong makakaya. Ano bang mahirap doon? Ang maningning na ulap ay bumabalot sa Milky Way. At ang mahinang ulan ay pumapatak sa mga dahon ng Phoenix Tree. Lapastangan, Ye Bai Fu. Ginoong Sugo, kumusta ang sagot ko? Anong klaseng pangungusap ang sinagot mo? Huwag mong sabihing ikaw ay. Sino ka ba? Mukhang ang ating sugo ay nagulat sa ganda ng tula ni Xiao Yezi. Hindi maaari. Ito ay bunga ng 100 taon na kagalingan ng kaharian ng Yelang sa pagsusulat. Isang napakahirap na tula. Paanong nasagot lang ito ng isang hamak na tagasilbi? Ang maningning na ulap ay bumabalot sa Milky Way. At ang mahinang ulan ay pumapatak sa mga dahon ng Phoenix Tree. Ginoong Sugo, ano sa tingin mo ang sagot ko? Gu Wanru, sisiguraduhin kong buong puso mong tatanggapin ang pagpasailalim sa akin at hindi mo ito matatanggihan. Impossible. Hindi ito maaari. Anong hindi maaari dito? Maunlad ang sining ng ating dakilang Chuan, habang kayong kaharian ng Yelang ay isa lamang maliit na bansa. Tapos ay mangangahas kayong magyabang tungkol sa inyong panitikan? Ikaw, Anong ikaw? Kung hindi ka pa rin kumbinsido, papatunayan ko sa iyo ang lahat ngayon. Isa lamang itong simpleng tula. Ang guwapo ko, di ba? Isa akong modernong estudyante sa universidad. Ang 300 tula ng Tang ay kabisadong-kabisado ko na. Mahal na sugo, uminom muna po kayo ng pampalamig na sopas para gumaan ang pakiramdam niyo. Ang Xiao Yezi ay isang hamak na utusan lamang, huwag niyo na po siyang pagtuunan ng pansin. Bakit hindi pa ito iniinom ng taong ito? Mahal na Sugo. Mali po. Ibig kong sabihin, mahal na hari. Tingnan niyo po ang nakasuot na jade sa kanya. Ito ang Yelang Jade Pendant ng kaharian ng Yelang na ang hari lamang ang mayroon. Xiao Yezi, totoo ba ang sinasabi mo? Ang sugong ito ay ang hari ng kaharian ng Yelang? Tama po kayo. dahil nalaman mo na rin lang, wala na akong dahilan para magtago. Mahal na emperador ng Chuan, nandito ako para pakasalan ang reyna ng dakilang Chuan. Mayroon kaming 200,000 sundalo sa labas ng hangganan na naghihintay lang sa aking hudyat. At ang mga sundalo ng Dachuan, lahat sila ay nagtatae. Wala nang kahit sino ngayon ang makakatalo sa mga hukbo ng Yelang. Ang lakas ng loob mo. Mga lingkod ng ministers. Sino ang may planong itaboy ang mga kaaway? Bibigyan ko siya ng titulong markis. Mahal na hari, mayroon po akong paraan. Anong paraan niyon? Paraan? Anong paraan naman? Sinasabi ko sa inyo, kahit pa may dumating na himala ngayon, mga tao at sundalo ng Dachuan ay hindi nagagaling. Yan lang pala ang pakanamong paglalason sa tubig. Kapag pinakuluan lang ang tubig, mawawala na ang anumang sakit. Hayaan nyo lang pakuluan ang mga sundalo sa harapan ng kanilang tubig at mawawala rin ang lason sa tubig. Mawawala rin ang pagtatatai ng mga sundalo. Ang mumurahing teknik na ito, nakuha mo pang ipagmalaki? Sino ka ba talaga? Ginoong Sugo, huwag niyo sabihing napahiya lang kayo kaya kayo nagagalit. Ako ay isa lamang simpleng tagapaglingkod ng Dachuan. Masyadong mapagmataas ang kaharian ng Yelang para gamitin ang ganyang mumurahing pakana sa harap namin. Mabait lang talaga kaming mga taga-Dachuan. Kung hindi,
Matagal na sanang natapos ang kaharian ng Yelang dahil sa mga sakit at hindi na kayo aabot pa hanggang ngayon. Mula sa araw na ito, ako na si Kaharian ng Yelang ay isa ng nasasakupang bansa ng Dachuan. Patawarin po sana ninyo kami, mahal na hari. Ha, mahusay. Simula ngayon, ang kaharian ng Yelang ay bahagi na ng nasasakupan ng Dachuan. Si Xiao Yezi ay may malaking ambag sa paligsahan ng tula ngayong araw, kaya naman bibigyan kita ng malaking gantimpala. Salamat po, mahal na hari. Maraming salamat din, Empress at Your Grace. Dahil naging maayos ang paggabay ni Empress sa kaniyang tauhan, bibigyan siya ng 1,000 ginto at isang sukat ng mamahaling pabango para kay South Sea. Napakagaling talaga ni Xiao Yezi. Tumaas ang ranggo niya ng 5 beses sa loob lang ng isang araw. Mamaya ay pupuntahan ko si Empress para hilingin na siya ang gawing tauhan ko sa pagsusulat. Inumin mo na ito. Ubusin mo na. Dahil katapusan mo na. Your Grace, naihatid na ni Xiao Yezi si Empress pabalik. Namumula ang pisngi ni Gu Wanru. Siguradong pagbalik niya sa kaniyang kwarto ay... Mabuti. Kapag wala na ang babaeng iyan, ako na ang magiging reyna ng palasyo at pagbabayarin ko si Ye Baifu ng matindi. Ngayong araw, nagawa niyang sumikat ng husto para kay Gu Wanru. Nakalimutan na niya kung sino ba talaga ang kaniyang amo. Mahal na Reyna, palihim po akong naglagay sa iniinom ni Ye Baifu ng kaunti pang gayuma upang kapag nahuli silang magkasama ay mahuhuli sila ng hari. Sa oras na yon, Mabuti. Bilisan mo at samahan mo ako sa hari para isumbong ito. Ang babaeng iyon na si Gu Wanru ay gumawa ng kahihiyan sa palasyo, hindi siya karapat-dapat maging reyna. Ang parusahan siya ng tuluyan ang tanging nararapat sa kanya. malugod na pagbati po, sa loob ng ilang araw ay kayo na ang magiging reyna. Ang lalaking iyon na si Ye Baifu ay nagawa pang bigyan ng mukha sa harap ng marami ang babaeng si Gu Wanru. Dapat siyang parusahan. Kung alam ko lang dapat ay inubos ko na ang lakas niya noong araw na iyon. Xiao Yezi, maganda ba ako? Siyempre, napakaganda niyo po, mahal na Reyna. Hindi. Dahil hindi ka tunay na lalaki, ay hindi mo maiintindihan. Kung maiintindihan o hindi, bakit hindi natin subukan para malaman mo? Ikaw, mayroon ka pa lang. Narito na ang mahal na hari. Mahal na hari, nandito na ang mahal na hari. Maaaring lasing lang si Wanru. Dahil nakataya dito ang dangal ng pamilya ng hari, kung magsisinungaling ka, hinding-hindi kita mapapatawad. Mahal na hari, mismong si Xiao Lizi na tauhan ng Reyna ang nakakita. Hindi ko po ito pinagkalat. At sadyang ipinaalam ko muna sa mahal na Reyna. Totoo po iyon, mahal na hari. Si Gu Wanru ang ina ng ating bayan. Kung talagang gumagawa siya ng ganyang kahiyahiyang bagay, kapag kumalat ang balitang ito, marahil ay... Paano mangyayari iyon? Nandito na ang mahal na hari. Ano na ang gagawin ko? Sinasabi na ng mahal na hari na may mali rito. Paano ito nangyari? Walang hiya kang tauhan. Anong klaseng trabaho ang ginawa mo? Mahal na hari, mahal na Reyna. Hindi po ako nangangahas na magsinungaling. Si Xiao Lizi talaga, ang mismong nakarinig niyon. Sino ang nangangahas na pumasok sa aking silid? Gu Wanru, kami ito ni Noble Consort Xie. Lumabas ka riyan. Ako at si Noble Consort Xie ito. Lumabas ka riyan. Naliligo pa po ako, kaya naman maari po bang bumalik na lang muna kayo, mahal na hari? Nasaan si Xiao Yezi? Bakit wala siya rito sa tabi mo? Mahal na hari, kakapromote pa lang ni Xiao Yezi, binigyan ko siya ng 2 basong alak at pagkatapos ay pinauwi ko na siya. May nagawa ba siyang kasalanan? Binabalaan kita. Kapag sinubukan mo ulit gumawa ng ganyang kalokohan sa palasyo, talagang tatapusin kita. Hindi ko po gagawin iyon. Lumabas ka na. Tungkol sa nangyari ngayong araw, umakto ka na parang walang nangyari. Kapag naglakas loob kang ipagkalat ito, parurusahan kita at sisiguraduhin kong wala nang matitira sa iyo. Hindi ba sabi mo na plano mo na ang lahat? Nasaan na si Xiao Yezi? Siguradong nahalata ng batang iyon na balak mo siyang pahamakin. Mahal na ina, si Xiao Yezi, imposibleng malaman niya iyon. Dati pa siyang uto-uto.
Wala siyang muwang sa mga ganitong bagay. Guwanro? Siguradong dahil ito kay Lady Guwanro. Ibalik niyo sa akin si Xiao Yezi mamayang gabi. Masyado kang mabilis mag-isip dahil nakaisip ka pa ng ganyang kalokohang plano. Umalis ka na sa harap ko. Napakasamang babae talaga ng noble consort Zia na iyan porke ba gusto lang siya ng mahal na hari, nagawa na niyang hindi rumespeto. Kung hindi dahil sa pagiging matalino ko, ay baka wala na ako sa mundo. Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Ako? Ako? Maaari pa ba akong sumuko sa pagkakataong ito? Huli na ang lahat. Pakawalan siya. Sumasamba po ako sa inyo, mahal na prinsesa. Ang iniutos ko sa iyo, nakalimutan mo na ba? Wala po akong balak kalimutan, patawarin po ninyo ako. Patawad? Ainok Yu. Dalhin siya sa silid para kapunin at gawin siyang isang tunay na Ainok. Dala ko po palagi ang gamit, mahal na prinsesa. Ngayon din sa harap ninyo ay tatapusin ko na ang pagkatao niya. Mahal na prinsesa, pakiusap po, hayaan niyo akong mabuhay ng buo. May silbi pa po ako sa inyo. Xiao Yezi, huwag ka na kasing pumalagpa. Eto na. Pinakaayaw ko sa lahat ang traitor. Xiao Yezi, ang lakas din ng loob mo. Hinding-hindi ko po nakakalimutan ang ipinagutos niyo sa akin. Naghahanap lang po ako ng tamang pagkakataon. Pagkakataon? Pinagmumukha mo ba akong tanga? Ako, Xiao Yezi, paulit-ulit mo nang tinutulungan ang walang hiyang si Gu Wanro. Kung wala kang magandang rason, ay sisiguraduhin ko na hindi lang ang ibaba mo ang parurusahan, kundi pati ang iyong buhay. mahal na prinsesa, nangangako po ako, magagamit niyo po ako sa hinaharap. Kung hindi dahil sa pakinabang mo, sa tingin mo ba ay magsasayang ako ng oras sa'yo? Magsalita ka. Bakit mo tinulungan si Gu Wanro? Hindi ko po siya tinulungan. Ayaw mong sumagot? Tanggalin ang kanyang dangal at itapon sa mga aso. Xiao Yezi, walang saysay ang paglaban mo. Simula sa araw na ito, isa ka ng tunay na bating. Inox Yu. Sinong nanghihimasok? Sa utos ng Reyna, kukunin namin si Ye Baifu. Mahal na prinsesa, ang tauhan ng mahal na Reyna ay hindi nyo dapat parusahan, di ba? Alis. Xiao Yezi, dahil pinili mong kampihan ang babaeng iyon, huwag mo akong sisisihin. Tatapusin ko rin ang buhay mo at sisiguraduhin kong magdurusa ka hanggang dulo bago kita lubos na parusahan. Mahal na prinsesa, ngayong gabi rin ay papatitigil ko na ang hininga ni Xiao Yezi. Dahil sa ang kapatid na si Li Qingle ay lumitaw para protektahan siya, hayaan na muna natin siyang mabuhay ng ilang araw. Xiao Yezi, ayos ka lang ba? Bakit ka gumamit ng badge ni Empress para iligtas ako? Pareho tayong tauhan ni Empress. Si Consort Sian lang ang may lakas ng loob na kumitil sa atin. Kaya ang ginawa ko ay... Wala ka bang natamang sugat? Ako lang ang nananakit sa iba, walang nakakasakit sa akin. Ano ang tinitingnan mo? Isa akong utusan ng mahal na Empress. Ako. Bahala ka na muna sa sarili mo. Hintayin mo ako? Sino ang mapangahas na iyan na pumasok sa kwarto ko? Xiao Yezi, ang laki ng iyong kayabangan. Kapapa-appoint mo lang bilang ika-6 na ranggong bating. Ganyan ka na ba kagaspang? Sa hinaharap ay baka tapakan mo na rin kami? Nagbibigay pugay kay Yunok Liu. Ano po ang ipinunta ni Unok Liu dito sa araw na ito? May utos ang emperador. Niyamak ni Ye Baifu ang karangalan ng kaharian. Parusahan na siya rito. May pagkakamali yata kayo, Yunok Liu. Katatapos ko lang gumawa ng malaking kontribusyon para sa emperador. Nagawa mo pang sumagot? Kung ano ang iyong ginawa, ikaw mismo ang higit na nakakaalam. Yunok Liu, ito po. Sige, simulan na. Xiao Yezi, masyadong malakas ang iyong loob. Gusto na ng emperador na mawala ka, ngunit nagawa mo pang tumakas? Subukan mong gumalaw muli at sisiguraduhin kong magbabayad ka ng buhay. Yunok Liu, posible kaya ito? Baka nagkamali lang kayo. Kagagaling ko lang sa paggawa ng malaking kabutihan para sa mahal na hari. Xiao Yezi, tatanungin kita, kanino ka ba talaga kumakampi? Ako po ay tauhan ng mahal na hari. Hindi ka pa ba magsasabi ng totoo? Huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Ako po ay tapat na tauhan ng hari. Tapusin siya. Saan galing ang pendant na ito? Ito po ay pamana sa akin ng aking ama. Ikaw nga talaga. Ako nga. Hindi ako. Sir, parang awa niyo na po. Huwag niyo akong parusahan. Xiao Yezi, sa susunod ay mag-ingat ka na. Bantayan mong mabuti ang sarili mo. Dahil kung hindi, wala nang makapagliligtas sa iyo. Anak nang, ano ba talagang nangyayari?
Posible kayang ang matandang ito ay may masamang hangarin din sa akin? Nakakasuka. Kikilos na si Haring Yanyu laban sa punong ministro na si Prime Minister Gu. Ang mapanatili ang katayuan ng reyna ay ang pagligtas kay Prime Minister Gu at pagligtas din kay kaharian ng Dachuan. Naintindihan mo ba? Hanggang sa muli, Eunuch Liu. Lumayas ka. Wala kang karapatang kausapin ako ng ganyan dito. Mahal na Reyna, kapag ang inyong amang si Sir Prime Minister Gu tungkol sa pagkuha ng mga kababaihan at ang issue ng korupsyon ay kumalat, ang buong dangal ni Sir Prime Minister Gu ay tiyak na masisira. Anong sinabi mo? Ibigay mo sa akin ang selyo ng dakilang emperador. Kung hindi, kayong mga tagapamilyang Gu ay itatakwil ng lahat habang buhay. Ang selyong ito ay ipinagkatiwala sa akin ng mahal na hari. Hinding-hindi ko ito ibibigay sa inyo. Mahal na Reyna, kapag ang pamilyang Gu ay napatalsik ng mga opisyal at ang inyong reputasyon sa publiko ay tuluyan ng bumagsak, sa tingin mo ba ay mananatili ka pa sa pwesto mo bilang Reyna? Pero kung ibibigay ko ito sa inyo, kailangang ibigay nyo rin sa akin ang mga ebidensyang iyan. Mahal Siyempre na Reyna, naman. sa tingin ko po ay hindi dapat ibigay sa kanila ang selyo ng emperador. Ye Baifu, anong sinasabi mo? Ang paniniwala ko po, ginagamit ni Haring Yanyu ang usapin ng palasyo para takutin ang reyna, isang malaking kawalan ng respeto sa batas, pakiusap mahal na reyna, parusahan sila at tapusin ito agad. Matapos mong takutin ang babae ko, sa tingin ko ay gusto mo nang maglaho sa mundong ito. Empress, napakawalang disiplina ng iyong mga tauhan. Tuturuan ko sila ng leksyon. Ang isang maliit na aliping hindi alam ang limitasyon na gaya mo, ay marami na akong naparusahan sa loob ng isang taon. Sabi ng lumuhod ka, kaya lumuhod ka. Bakit ang dami mo pang sinasabi? Xiao Yezi, huwag kang mawalan ng galang. Ipinapaalam ko po sa inyo, mahal na reyna, na sumulat si Ginoong Gu ng isang personal na liham para kay Haring Yanyu. Matagal nang alam ni Ginoong Gu na lolokohin niya si mahal na reyna Empress ng ganito. Anong dapat niyang maging parusa? Ang walang hiyang aliping ito, tatapusin kita. Gusto mo pa ba ang tatak ng selyo ni Emperador Taizu? Ye Baifu, huwag kang maging bastos. Ikaw si Ye Baifu? Ako nga po. Minali pala kita. Isa lang akong hamak na alipin sa tabi ni mahal na reyna Empress. Paano naman ako papasa sa iyong paningin? Masyado kang mapangahas. Huwag mong hayaang makahanap ako ng pagkakataong tapusin ka. Dahil kung hindi, talagang malupit na parusa ang aabutin mo. Haring Yanyu, si Xiao Yezi ay matalino at magaling makipaglaban. Paano siya maikukumpara sa iyong mga tauhan na panay pagsisipsip lang ang alam? Matalino at magaling lumaban? Tamang-tama, dinala ko sa palasyo ang sikat na makata sa buong Jiangnan na si Li Yixuan. Li Yixuan. Nagbibigay-pugay po kay mahal na Reyna Empress. Nagbibigay-pugay po kay Haring Yanyu. Mahal na Reyna Empress, nabalitaan kong isang mahusay na makata si Eunuch Ye. Ano kaya kung ganito? Hayaan siyang makipagtagisan ng tula kay Li Yixuan? At kapag nanalo si Li Yixuan, ibibigay niyo sa akin ang tatak ng selyo ng emperador? Ano sa tingin niyo? Si Li Yixuan ay isang mahusay na iskolar sa Jiangnan. Habang ang si Xiao Yezi ay isang unuko lamang, paano mo sila maikukumpara? Haring Yanyu, sinasadya mo bang kalabanin ako? Kung hindi niya masasagot ito, tapos na siya sa akin. Ganito na lang. Kung ang unukong ito ay sasagot ng isang linya, sasagot ako ng dalawa? Ayos ba? Huwag na, huwag na. Isang linya, para sa bawat isa sa atin. Paano kung hindi ka makasagot? Ibigay na lang ni Haring Yanyu ang kanyang bahay bilang paghingi ng tawad sa mahal na reyna. Ano sa tingin mo? Ang lakas ng loob mo. Ikaw na maliit na unuko, paano mo nagagawang makipag-usap ng ganyan sa akin? Sino ka ba sa tingin mo? Ako ay isang ika-6 na ranggong unuko na itinalaga mismo ng emperador. Haring Yanyu, baka naman natatakot ka lang. Ang tanyag na Dachuan Haring Yanyu, hindi man lang makapusta ng ganito kaliit. Nakakadismaya ka naman. Bakit ko naman ibibigay ang bahay ko sa iyo? Mahalaga ang bahay mo, pero wala bang halaga ang selyo ng emperador? Haring Yanyu, baka naman masyado mong pinapahalagahan ang sarili mo at hinahamak mo ako. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Sige, pumapayag ako. Ngunit kung hindi mo masasagot, pagbabayarin kita ng buhay mo. Xiao Yezi, hindi kailangang sumang-ayon sa kanya sa walang kwentang hiling na iyon. Ang bahay ni Haring Yanyu ay hindi ko kailangan. Huwag po kayong mag-alala, mahal na reyna. Hindi ko po kayo ipapahiya. Ikaw na lalaking ito, tapos ka na. Ako mismo mamaya ang tatapos sa iyo at ipapakain sa mga aso. Sino ang mag-aakala na darating ang araw na makikipagtalo ako sa isang katulad mo? Talagang kahiyahiya. Sabi ni Haring Yanyu na sikat ang mga tula ni Ginoong Li. Ngunit wala pa akong narinig kahit isang linya, nakakaawa naman. Sa tingin mo ba, ang isang hamak na tagapagsilbing katulad mo ay karapat-dapat na umintindi sa mga tula ko? Wala nang silbi ang usapan, sir. Simulan na natin. Dahil mukhang malakas ang loob mo, gamitin natin ang Lucian Falls bilang paksa at gumawa ka ng isang tula.
Hindi ba ito ang sulyap sa Lucian Falls ni Levi? Kabisado ko ito. Ano nga ulit ang unang linya nito? Bakit hindi ko maalala? Guro sa lengguwahe? Siguradong nabanggit na ito ni Guro sa lengguwahe? Bakit ko ito nalimutan? Isang tagapagsilbi lamang? Kahit anong galing mo ay wala kang kwenta? Ano ba ang alam mo? Isa ka lang na payaso sa paningin ko. Ang pakikipaglaban sa akin ay magreresulta lang sa iyong kahihiyan. Bibigyan ko pa ng kaunting oras ang lalaking iyan. Kung hindi pa rin siya makakasagot, ay tatapusin ko na siya. Empress, sa tingin ko mas mabuting sumuko na lang kayo. Bakit pa ba ninyo kailangang hiyain ang sarili nyo? Xiao Yezi, may naisip ka na ba? Kapag hindi ka nakasagot, hindi na kita mapoprotektahan pa. Mahal na Empress, naalala ko na po. Pasensya na po. Medyo nawala lang ang isip ko sa bundoklu. Huwag nang maraming salita. Kung hindi ito magkatugma, tiyak na may kalalagyan ka. Bilisan mo at ibigay na ang sagot sa akin. Kung hindi ay sisiguraduhin kong magbabayad ka ng husto. Naalala ko na. Ang tapat na iyan ay hindi pa nakakalabas ng palasyo. Lalo na ang makapunta sa bundoklu. Kahit makasagot siya ay wala ring kwenta iyon. Lalo na ang tungkol sa talon ng bundoklu. Sa sikat ng araw ay may hanging lila. Tanaw sa malayo ang talon na tila nakabitin. Maayos ang mga salitang ginamit, ngunit walang bago rito. Huwag po kayong magmadali. Pakinggan niyo po ang kasunod. Bumubuhos pababa ng 3,000 talampakan. Tila ang kalawakan ay bumabagsak mula sa langit. Ikaw ba talaga ang nagsulat nito? Oo. Ako nga ang nagsulat niyan. Ano na bang nangyayari kay Ginoong Lee? Ito ay isang obra maestra. Tumahimik ka. Anong klaseng walang kwentang pangungusap ito? Anong klaseng husay ito? Talagang kahanga-hanga. Lee Yixuan, kaya mo pa bang magsulat ng mas maganda kaysa rito? Hindi. Hindi ko po kaya. Maaari ko bang itanong? Sino ang iyong guro? Pwede rin ba akong magpaturo sa kanya? Hindi. Gusto ko pong maging estudyante nyo? Maaari po ba? Lee Yixuan, pinapunta kita rito, hindi para maghanap ng guro. Haring yan, Yu. Makinig po kayo. Patawad po sa aking kawalan ng kakayahan. Ngunit ang mga linya ng taong ito ay parang galing sa langit. Isa itong napakagaling na gawa. Haring yan, Yu. Hindi ba't dapat mo nang ibigay ang titulo ng lupa mo? Pinagkaisahan niyo akong lokohin. Haring yan Yu, bakit? Hindi niyo po ba matanggap na talo kayo? Mga kawal, dakpi ng masamang lingkod na si Ye Baifu, ang selyo ng emperador. Kukunin ko iyon ngayong araw. Tingnan ko lang kung sino ang maglalakas loob na manggulo sa silid ni Empress. Mabuhay, mahal na haring mabuhay. habang tumayo na kayo. Haring Yanyu, pumunta ka dito kay Empress para nakawin ang aking selyo. Balak mo bang mag-aklas? Patawarin niyo ako, mahal na hari. Ngunit mahal na hari, nakikipag-usap lang po kami sa Reyna tungkol sa sining at kultura, wala po kaming intensyong agawin ng anuman. Balita ko? Balak mo raw tapusin ang pinagkakatiwalaan kong opisyal? Nawala lang po ako sa sarili. Parusahan niyo po ako, mahal na hari. Ipaalam sa lahat. Dahil sa katapatan ni Xiao Yezi sa pagprotekta, simula sa araw na ito, itataas ang kanyang posisyon bilang ikalimang ranggo na punong bating sa tabi ng Reyna. Salamat po, mahal na hari. Haring Yanyu, kung susubukan mong tapusin ako, mawawala ang iyong trono at tiyak na kapahamakan ang darating sa iyo. Parurusahan kita. Sa tingin mo ba ay karapat-dapat ang isang talunang tulad mo na maging hari? Nararapat ka ba? Hayop ka. Nakuha mo pang hamakin ng isang prinsepe? Pagdating ng araw, dudurugin kita ng husto at idadamay ko pati ang buong pamilya mo. Akala mo ba matatakot mo ako? Kapag tinakot mo pa ako ulit, tatapusin kita ngayon din. Gusto mo bang subukan? Tigil na. Bakit ang isang bating na katulad mo ay napakayabang? Tinatanggap ko ang pagkatalo ko ngayon. May susunod pa tayong pagkakataon. Sige, lumayas ka na. Masyado nang nagiging mapangahas ang Haring Yanyu na iyan. Dahil lang wala akong tagapagmana, naniniwala silang mapipilitan akong ipasa ang trono sa kanila. Pagkatapos ng lahat, maaaring palitan ang hari ng maraming beses, pero isa lang ang Reyna ina. Magkaroon na tayo ng sariling anak. Ibig bang sabihin ay maayos ka na? Isinakripisyo ko ang aking pagkalalaki para sa posisyong ito at para makuha mo ang katayuan mo ngayon. Sa madaling salita, ginawa mo lang yan para sa sarili mo. Walang hiya ka. Bakit hindi pa rin ito gumagana? Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang gawaing ito. Siguraduhin mong masisira ang dangal ng babaeng yan na si Guan Ro.
Huwag po kayong mag-alala, mahal na hari. Gagawin ko po ng maayos ang ipinag-uutos nyo. Bantayan niyo si Ye Baifu. Gusto ko siyang parusahan gamit ang sarili kong mga kamay para mawala ang galit sa puso ko. Opo, Sige na. Ano ang balak nilang gawin? Masama ito. Binabalak nilang saktan si Gu Wanro. ipinapaalam ko po sa mahal na reyna. Pinapunta po ako ng hari para bigyan kayo ng ilang mga bagay. Iwan mo na lang sa pinto at ibigay kay Aino Kie. Ngunit mahigpit pong bilin ng hari na dapat ay personal ko itong iabot sa inyong mga kamay. Magsalita ka, si Haring Yan Yu ba ang nag-utos sa iyo na pumunta rito? Aino Kie, masyado pala kitang minata. Sabihin mo kung sino ang nag-uutos sa iyo at hahayaan kitang mabuhay. Aino Kie, sa tingin mo ba ang isang maliit na tauhan na tulad mo ay kayang bumaliktad ng mundo? Isa ka lang talagang mapangarapin. Ye Baifu. Bilisan mo at gamutin mo ang lason sa katawan ko. Napakalakas ng loob mo. Mahal na prinsipe, pasensya na po at ako ay walang silbi. Iniligtas ni Ye Baifu si Gu Wanro. Wala kang kwenta. Kahit ang maliit na bagay na ito ay hindi mo magawa ng tama. Mahal na prinsipe, kasalanan ito ng walang hiyang si Ye Baifu kung hindi dahil sa kanya. Ayos lang. Kung nabigo man ngayon, meron pa namang susunod na pagkakataon. Masyado ka ng maraming alam. Kailangan kong burahin ang lahat ng bakas upang hindi magduda si Li Xuan at baka masira ang aking mahalagang plano. Sinusuwerte ka na naman, munting tauhan. Mahal na Reyna, nangyari na ang dapat mangyari. Bakit hindi? Ang gawin nating muli. Mapang-asar ka, dahan-dahan lang ha. Mga wala kayong utang na loob. Nagkakagulo na naman ang Xiongnu sa hangganan ng Hilagang Kanluran at nagpapadugo at nananakit na naman sila ng mga inosenteng mamamayan. Aking mga opisyal, mayroon ba kayong mairerekomendang solusyon? Prime Minister Gu, Narito po ako. may naisip ka bang paraan? Mahal na hari, sa taong ito, nakaranas ang ating datsyuan ng baha sa Timog Kanluran at tagtuyot sa Timog Silangan, pati na ang peste ng mga balang sa gitnang bahagi ng bansa. Kaya naman, Tigil, sinasabi mo bang hindi kayang talunin ng ating datsyuan ang maliit na kitan? Haring Yan Yu, anong magandang plano ang mayroon ka? Mahal na hari, wala po akong maisip na magandang plano. Ngunit mayroon po akong munting suhestiyon. Bakit hindi po kayo magpadala ng liham ng kapayapaan kay Bansang Kitan? Walang hiya. Binabayaran ba ng palasyo ang mga gaya ninyong inutil? Mahal na hari, mayroon po akong paraan para tapusin ang Bansang Kitan. Akala ko naman kung sino. Ikaw lang pala ulit na isang unuko. Isa kang hamak na utusan? Marunong ka lang ng mga walang kwentang tula at ngayon ay nangangahas ka pang makialam sa usaping estado? Iniisip mo ba na ang mga opisyal sa korte ay mas mababa pa kaysa sa isang katulad mong unuko? Mahal na hari, pakiusap po, parusahan niyo si Ye Baifu. Xiao Yezi, pakikinggan ko ang plano mo. Ngunit kapag hindi ito naging epektibo, papatabasin ko ang iyong ulo. Mahal na hari, ang plano ko po ay, ako mismo ang mamumuno sa mga sundalo para tapusin ang Bansang Kitan. Kalokohan, mahal na hari, may batas na iniwan ng ating mga ninuno. Ang mga unuko ay hindi dapat nangingialam sa pamahalaan. Pakiusap, parusahan niyo na agad si Ye Baifu. Mahal na hari, kung hindi ko man magawang talunin ang Bansang Kitan, handa po akong tanggapin ang anumang parusang igagawad niyo sa akin. Sana po ay bigyan niyo ako ng pagkakataong makapaglingkod sa bayan. Xiao Yezi, alam kong napakagaling mo sa pagsusulat, pero pagdating sa pagsabak sa giyera at paggawa ng mga estratehiya, ay hindi ito isang biro. Mula pa noong bata ako ay mahilig na akong magbasa ng mga sinaunang taktika sa militar, kaya naman kayang-kaya ko ang hamon na ito. Pagdating sa pagtalakay ng mga estratehiya ay wala pang nakakatalo sa akin. Mahal na hari, may nakuha akong sikretong kaalaman mula sa isang dalubhasa tungkol sa mga pormasyon ng pakikipaglaban, lalo na pagdating sa mga kawal na nakakabayo. Anong sabi mo? Mga kawal na nakakabayo? Sa buong buhay mo ay malamang hindi ka pa nakakahawak ng kabayo? Pagkatapos ay sasabihin mong marami kang alam tungkol dito? Kalokohan? Sinasabi mo bang lahat kaming mga opisyal sa palasyo ay mas mahina pa sa iyo? mahal na hari, sa tingin ko po ay talagang napakahusay ni Unuche. Maaring totoo
Ang sinasabi niya na marami siyang alam sa mga taktika, baka po pwedeng bigyan natin siya ng pagkakataon. Bakit parang kakaiba ang tingin sa akin ng matandang ito? Naku po, baka pati siya ay may pagnanasa rin sa katawan ko? Lalaking lalaki ako. Prime Minister Gu, nalulunod ka na ba sa katandaan mo? O sadyang dahil alam mong itong maliit na tagapagsilbi na ito ay tauhan ng reyna at kayong pamilyang Gu ay gustong kontrolin ang hukbong militar? Xiao Yezi, isang hamak na tagapagsilbi lamang ay nangahas ng makialam sa usapin ng palasyo. Ayon sa batas ng ating mga ninuno sa Dachuan, hindi pwedeng makialam ang mga katulad mo sa gobyerno. Mga kawal, ilabas ang taong ito at tapusin na siya. Opo, masusunod po. Mahal na. Sandali lamang po. Wag po, mahal na hari. Manahimik ka. Nakikiusap po, mahal na hari. Bigyan niyo po ako ng pagkakataon. Mayroon po talaga akong paraan para matapos na ang gulo sa Northwest. Ang isang bating ay hindi dapat nakikialam sa politika. Tiyak na may nag-uutos sa kanya sa likod nito. Mahal na hari, pakiusap parusahan niyo po si Ministro Gu. Kapag nagpadala tayo ng isang bating sa labanan, tiyak na tatawanan tayo ng ibang mga bansa. Tatawanan nila ang Dachuan dahil sa kawalan ng magaling na tao. Ministro Gu, pinahihirapan mo ang loob ko. Kapag nagkaroon ng problema sa gitna ng digmaan, magiging malaking panganib iyon sa ating bansa. Ang pananagutang ito, ikaw? Kaya mo ba itong panagutan? Mahal na hari, pakiusap bigyan niyo ako ng 3,000 kabalyero at sa loob ng isang buwan ay sisiguraduhin kong tatalunin ko ang bansang Khitan. Enoch Ye, huwag kang magsalita ng ganyan kalakas. Mayroon ka bang maayos na plano? Meron po. Ang bansang Khitan ay nasa gitna ng malawak na disyerto. Kailangang mamuno ng mga piling kabalyero para tawirin ang disyerto, diretsyong lulusob sa lungsod ng Khitan para tuluyang mapabagsak ang bansang Khitan. Puro ka lang salita. Ang hangganan ng Dachuan hanggang sa disyerto ng Khitan ay libu-libong kilometro ang layo. Paano magiging posible na tawirin iyon? Mahal na hari, punong-puno ng kasinungalingan ng masamang taong ito. Huwag po kayong magpapaloko sa kanya. Baka mapahamak lang ang ating mahal na Dachuan. Ang mga mahuhusay na pinuno at general ay nanggagaling sa karanasan. Ipinaglaban ni Yunukye ang dangal ng ating Dachuan sa pamamagitan ng kanyang galing sa sining. Marahil ay may kakayahan din siya pagdating sa pakikipaglaban. Sa tingin ko ay maari nating itong subukan. Xiao Yezi, tumayo ka. Gusto ko munang pakinggan ang iniisip mo. Mahal na hari, may nalalaman po ako tungkol sa mga kabayo. Sa mahahabang lakbayin, malaki ang pinsala sa mga kabayo. Kailangang simulan natin ang solusyon sa mga kabayo mismo. Ang munting bagay na ito, ang susi para makatawid ang mga kawal ng Dachuan sa disyerto. Ano ang bagay na ito? Mahal na hari, tinatawag itong horseshoe. Kapag ikinabit ito sa kuko ng kabayo, hindi na po sila madaling mapupudpod o masasaktan sa mahabang takbuhan. Dahil mabilis silang kumilos, tiyak na mabibigla natin sila at tuluyang malulupig ang bansang Khitan. Hindi iyan posible, mahal na hari. Puro kasinungalingan ang sinasabi ni Ye Baifu. Laruan lamang ang maliit na bagay na iyan. Sinisiraan at niloloko lang niya kayo, mahal na hari. Sa paggapi sa bansang Khitan, hindi lang horseshoe at formasyon ang solusyon. May iba pang mga paraan. Ang mga armadong kawal ay may suot na baluti at karit para tagtarin ang mga binti ng kabayo. Mukhang hindi sila naniniwala sa akin, kailangang ipakita ko pa ang isang bagay. May isa pa po akong espesyal na teknik. Ano pa iyon? Bilisan mo at sabihin na sa akin. Importante po itong sikreto ng pamahalaan, ngunit baka. Ito ang palasyo ng aking Dachuan? Iniisip mo bang ang lahat ng mamamayan ng Dachuan ay puro espiya? Ito ay mahalagang impormasyon para sa militar ng Dachuan, kaya hindi po dapat ito ibunyag sa ibang tao. Mahal na hari, sa tingin ko po, si Ye Baifu ay isa lamang alipin. At hindi kailanman dapat isama sa labanan dahil makakasira lang siya sa samahan ng hukbo. Pakiusap, pag-isipan niyo po itong mabuti. Mahal na hari, handa po akong mangako at itaya ang lahat. Kapag hindi ko nagapi ang bansang Khitan, maaari niyo akong parusahan at ipakita ang aking kabiguan sa lahat. Mahal na hari, kahit isang alilisan si Yunukye, pambihira naman ang kanyang galing sa sining at digmaan, at punong-puno ng katapatan ng kanyang puso. Kung ang ganitong talento ay hindi gagamitin para sa bayan, hindi ba't parang binigo na rin natin ang tiwala ng lahat ng mga mamamayan? Sige, Xiao Yezi, dahil handa kang itaya ang iyong buhay, itinalaga kita bilang pangatlong opisyal sa ating hukbo. Maaari kang gumamit ng ating mga sundalo sa loob ng 3 beses, pumunta ka na agad sa Khitan. Kapag hindi mo natalo ang bansang Khitan sa pagkakataong ito, sisiguraduhin ko na madadamay pati ang buong pamilya mo. Ako si Ye Baifu at hindi ko po kayo bibiguin. Maraming salamat sa napakalaking pagkakataon po. Walang silbing alipin, sisiguraduhin kong sa pagkakataong ito ay hindi ka na makakabalik ng buhay. Dahil sa mga pinaganda at bagong bakal na sapatos ng mga kabayong ito, tatahakin nila ang daan ng sobrang bilis? Talaga bang balak mo akong labanan? Hawak ko ang sining ng pakikidigma ni Sanzu at hindi ako takot sa inyong mga sinaunang tao. Ito ang mahiwagang gamit na magbibigay sa atin ng sorpresang panalo. Mahal na hari,
Iyan nga po ang bagay na iyon. Ang ilang mahiwagang gamit ng Ye Baifu. Alam mo ba ang lahat ng iyon? Tanda ko po ang lahat. Tiyak na makakatulong ito sa labanan sa hangganan at ibibigay naming mga kitan ang lahat ng aming makakaya para suportahan kayo. Huwag na po kayong mag-alala, mahal na hari. Mabuti. Sa pagkakataong ito, dapat ay mawala na siya sa hangganan ng Northwest para hindi masayang ang maraming taon kong pag-aalaga sa inyong mga kitan. Dahil kung hindi, kahit hindi pa bumagsak ang kitan, ay ako mismo ang tatapos sa iyo. Mahal na hari, hindi po ba magkakaroon ng mga sugatan sa magkabilang panig niyan? Bakit hindi na lang natin tapusin si Ye Baifu habang nasa daan siya? Tumahimik ka. Sa tingin mo ba ay wala lang ang mga tao ni Li Xuan? Paano kung madamay pa ako at masayang lang ang lahat ng pinaghirapan natin? Tama po kayo, mahal na hari. Ang kailangan lang nating gawin ay tahimik na maghintay hanggang sa ang Li Xuan ay tuluyang mapabagsak ng mga gulo mula sa loob at labas. At pagkatapos, tayo ang makikinabang sa huli? At ayun na. Xiao Yezi, bakit parang masyado kang balisa? May ginawa ka bang hindi maganda sa akin? Bakit ka sumunod dito? Wala kang pakialam. Bumalik ka na agad. Nasa gitna ako ng gitera. Isa kang Ainok sa panig ng Reyna. Paano ka makakapunta sa digmaan? Kung ako ay isang utusan ng Reyna sa palasyo, hindi na ba ako pwedeng sumabak sa digmaan? Hindi ako nagbibiro sa iyo. Bumalik ka na. Paano kita maalagaan doon? Sino ba ang nagsabi na alagaan mo ako? Sa ating bansa, entyang mga binitbit ng palasyo. Sino bang opisyal na babae rito ang hindi marunong ng martial arts? Ganoon ba? Sabi mo iyan. Huwag kang iiyak at lalapit sa akin kapag nahihirapan ka na. Dahil ayaw na ayaw ko sa mga babaeng iyakin. Ako? Naku, Xiao Yezi, ilang araw pa lang ang nakakalipas, ayaw mo na ba sa akin? Isang hamak na libro lang ito. Mas importante pa ba ito kaysa sa akin? Hindi ito basta-bastang libro. Ito ang aking alas para maligtas ang lahat at manalo tayo. Gusto ko talaga kapag ganyan ka kabilib sa sarili mo. Maniniwala ka ba? Narito ako para tulungan ka. Honey, paano mo naman ako matutulungan? Xiao Yezi, anong gagawin mo? Palihim kang pumasok sa loob ng kwarto ko kung hindi mo ako tinutukso. Ano bang tawag dito? Nagustuhan mo ba? Dahan-dahan lang. Sinabi ko na sa iyo, ang mga modernong babae ay hindi dapat nagsusuot ng ganitong damit panloob. Hindi kasi masarap sa pakiramdam kapag hinahawakan. Punta kayo roon. Haring Yanyo, napakatanga mo. Akala mo ba talaga mapaparusahan mo ako? Hindi sila makakalayo. Habulin sila. Kapag hindi natin natapos si Ye Baifu ngayon, lagot tayong lahat. Xiao Yezi, maganda ba ako? Oo, maganda ka. Alam kong hindi ka iba. Isa kang tunay na lalaki. Hanga ako sa iyo. Bilang isang prinsesa, ito ang unang beses ko, kaya dahan-dahanin mo lang. Ano? Isa kang prinsesa? Wala na akong pakialam, magiging maingat ako. Mga Ginoo, nanalo tayo sa Hilagang Silangan, isang laban lang at tapos na ang kidan. Si Ye Baifu ang may pinakamalaking ambag sa tagumpay na ito. Mahal na hari, mayroon po akong ulat. Magpatuloy ka, Haring Yanyu. Nais ko pong magsumbong laban sa isang ikatlong ranggong opisyal na si Ye Baifu. Sinayang niya ang pagkakataon sa gitna ng labanan. Halos mapurnada ang aking mga plano. Ang plano sa pagpuksa sa daan ay orihinal kong diskarte at hindi kay Ye Baifu. Nagsisinungaling si Ye Baifu sa kanyang tagumpay. Nagsusumamo ako sa kamahalan na magdesisyon. Haring Yanyu, halos isang taon kayong nagkaharap ng kitan, ngunit hindi nyo man lang napabagsak ang kitan. Bakit nang pumunta si Ye Baifu natapos agad ang laban? Sa loob ng isang taon, patuloy akong naghahanda, naghihintay ng tamang pagkakataon para sa huling atake. Sadyang inunahan lang ako ng lalaking iyon para makuha ang papuri. Puro kakatuwiran. Kung hindi dahil doon, paanong ang isang tulad niya ay makakatalo ng mga kaaway sa loob lang ng ilang araw? Isa itong malaking kalokohan. Tingin ko ay nabubuko na ang tunay na kakayahan ni Haring Yanyu. Napakahusay magsalita ni Ye Baifu at masyado siyang mayabang. Sinasabi niya na bagamat wala siyang nagawa ngayon, balang araw ay pagkakaisahin niya ang buong mundo. Ang dumi pakinggan ng mga salita niya. Hindi ito katanggap-tanggap. Ito ay opinyon lamang ni Haring Yanyu. Ang lahat ng mga sundalo ko ay pwedeng maging saksi. Tigilan na yan. Ito ang aking utos. Kapag nakapasok na si Ye Baifu sa kabisera, ipakulong siya agad sa bilangguan. Xiao Yezi, bakit ka nahihiya? Isa akong ganap na prinsesa, pero ako ang magiging asawa ng isang maliit na eunuch. Hindi ka ba natutuwa niyan? Hindi sa ayaw ko, natatakot lang ako. Hindi ko akalain na isa ng tunay na prinsesa ang batang ito. Huwag kang matakot, napakalaki ng naitulong mo ngayon.
Kaya kahit pagawin ka ni kuya na prinsipe consort pagdating ng panahon, ay walang magiging problema. Ang ikatlong ranggo ng nangangasiwang Ainok na si Ye Baifu ay lumabas para tanggapin ang utos. Xiao Yezi, tiyak na nagpadala si kuya ng mga tao para bigyan ka ng pabuya. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Sabihin mo na agad kung ano ang pabuya. Ang ikatlong ranggo ng nangangasiwang Ainok na si Ye Baifu ay nagbigay ng peking ulat tungkol sa militar. Mula sa araw na ito, siya ay ikukulong sa bilangguan nang walang pagkaantala. Ito ang utos ng emperador. Paano itong nangyari? Kababalita lang ng tagumpay ni Ye Baifu sa labanan. Tiyak na nagkakamali lang kayo. Hindi kaya balak lang ni Li Xuan na tapusin ang isang taong pagkatapos pakinabangan? Pinagkaisahan pa talaga ako. Lord Ye, sumama ka na. Sino ang gungong na gustong kumalaban sa akin? Lumabas ka rito at magharap tayo. Masaya ba na si Bakin ako sa pwesto? Kahit ang masasamang tao ay may katapatan sa mga kasama nila. Sinubukan nyo pang hawakan ang gwapo kong muka. Gusto nyo bang sampalin ko kayo para malaman nyo kung sino ang amo nyo? Mukhang hindi naiintindihan ni Lord Ye ang sitwasyon. Tapos na ang masasayang araw mo. Sumama ka na sa akin. Boss, dahan-dahan lang po. Mahal na Reyna. Mahal na Reyna. Mahal na Reyna. Dinakip na po si Ye Baifu. Ano? Hindi lang hindi nabigyan ng regalo si Ye Baifu, kung hindi ay ipinakulong pa siya sa piitan? Oo. Dali, dalhin mo ako sa mahal na hari. Brother Emperor. Brother Emperor. Nasa kay noble consort si Ye po si Brother Emperor. Mukhang seryoso na nga. Ang mahal na hari na pumanig kay Haring Yanyu para tapusin ang buhay ni Ye Baifu. Pero paano mangyayari iyon? Kababalik lang ni Ye Baifu mula sa isang malaking tagumpay sa digmaan. Bakit ito gagawin ni Brother Emperor? Lalong lumalakas ang impluensya ni Haring Yanyu sa palasyo at para makuha ng mahal na hari ang loob ni Haring Yanyu, kailangang ibigay sa kaniya ang karangalan ng tagumpay na ito. Hindi ako naniniwalang wala ng hustisya. Pupuntahan ko siya. Sino mag-aakalang matapos kong mapunta sa sinaunang panahon at makuha ang loob ng mga babae ng hari, ang reyna, at pati na ang kaniyang mga piling asawa, at pati na ang kaniyang kapatid, ay mawawala na rin pala ako. Talagang mapaglaro ang tadhana sa mga biniyayaan ng galing. Kung makakalabas lang ako rito, tiyak na tatapusin ko ang hangal na haring ito at aagawin ang kaniyang trono. Narito na ang mahal na hari. Ako po si Ye Baifu, nagpupugay po sa mahal na hari. Ye Baifu, nagsinungaling ka tungkol sa tagumpay sa digmaan at nanira pa ng opisyal? Alam mo ba ang iyong kasalanan? Inosente po ako. Wala akong kasalanan. Pinamunuan ko ang 3,000 sundalo para talunin ang Khitan. Ngunit ang pagkakamali mo ay ang pagbangga kay Haring Yanyu. Papatulan ko na lang ang hiling mong maayos na malibing. May huli ka pa bang kahilingan? Buisit, tinulungan ko ang walang hiyang haring ito na talunin ang kalaban nilang bansa, tapos gagawan pa niya ako ng masama. Hindi maaari, kailangang makaisip ako ng paraan para makatakas. Handa po akong parusahan ang aking sarili sa mga kasalanan ko. Pero nakikiusap akong hayaan muna akong mabuhay hanggang sa katapusan ng taglagas. Sige. Wala na po akong ibang hiling. Xiao Yezi, ako aalalahanin kita. Pwede bang huwag mo na lang akong alalahanin? Xiao Yezi, ang tao talaga, hindi dapat masyadong nagpapakitang gilas. Inakala mo talagang magiging mataas kang opisyal na eunuch at aagawan mo pa ako ng atensyon? Huwag kang managinip ng gising. Ngayong gabi, papapadalhan kita ng lason. Maraming salamat ha. Napakasama mong matanda. Kapag ako ay nakatakas, una kitang papatulan at tuturuan ng leksyon. Alam kong mabuting tao si Xiao Yezi. Pero ganito ang kalagayan sa palasyo, wala rin akong magagawa. Pagkalipas ng ilang araw, padadalhan na lang kita ng mga mautak na tauhan. Umalis ka na. Mahal na hari. Nasaksihan ko mismo ang pakikipaglaban ni Xiao Yezi sa Hilagang Silangan. Nandoon ako noon. Totoo po iyon. Tama na. Sabi ko lumabas ka. Sigurado ka ba? Sigurado po. Si Ye Baifu ang nawawalang anak ng namayapang emperador. Ipaalam sa lahat. Gagawin natin ang lahat para protektahan ang prinsipe. Bakit hindi natin gamitin ang Knife Society? Matagal na silang tumututol sa Li Xuan at layunin nilang ibalik ang katayuan ng Dachuan. Sige. Tandaan mo, gawin mo ang lahat para protektahan ang prinsipe. Naiintindihan po namin. Ye Baifu, narito na ako. Sa utos ng mahal na hari, nandito ako para bigyan ka ng alak. Makinig ka ng mabuti. Sa susunod na buhay, iwasan mo ako, kundi ako mismo ang tatapos sa iyo. Ikaw na walang hiyang tauhan? Sa tingin mo ba ay hindi ako makakatakas ngayong gabi? Rinerespeto lang kita bilang Ye Baifu. Pero kung hindi, mas masahol ka pa sa basura. Nasa loob ka ng palasyo. Huwag ka nang magpanggap. Mabait si Haring Yanyu kaya bibigyan kanya ng marangal na katapusan. Pero kung tatanggi ka, ang mga bantay sa labas ang magpaparusa sa iyo ng malupit.
Ikaw na matandang walang dangal, talagang hindi mo alam kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang tunay na magiting na mandirigma. Anong paki ko doon? Ngayon, ikaw ang mawawala at hindi ako. Ang tunay na nananalo ay ang huling lumalaban. Kung hindi mo iinumin yan, at tatawag ako ng mga bantay ngayon din, at patatatapusin ka na namin. Iinumin ko na? Iinumin ko na po? Pagkatapos mong lumaban sa gitna ng digmaan, at ubusin ang hukbo ng Khitan, Ye Baifu, marunong ka rin palang matakot? Alam nyo na pala ang lahat? Masyadong marami kang ginalit na tao, at hindi mo alam ang limitasyon mo. Bukod pa riyan, magbabago na ang pamumuno sa Great Chuan, kaya kailangan mo nang mawala. Mga tao, halika kayo rito. Lumabas kayo. Nagtatangka siyang lumaban. Parusahan siya ng husto at... Hindi naman ako natatakot. Sino iyan? Kayo ba si mahal na Prinsipe Ye Baifu? Ako nga si Ye Baifu. Mahal na Prinsipe, sumama po kayo sa amin. Pagbati po sa inyo, mahal na Prinsipe. Prinsipe? Kuya, nagkakamali ka ng taong hinahanap. Mahal na Prinsipe, huwag niyo na po kaming pagtaguan. Alam ko ang tunay niyong pagkakakilanlan, pero para sa inyong kaligtasan, mas mabuti na huwag niyo muna makita ang mukha ko. Paano kung gusto kong makita? Anong gagawin mo? Ano na po ang balak niyo sa susunod? Sa Timog Kanluran man o Timog Silangan, tutulungan namin kayong makaligtas. Gusto kong magbayad sila. Mahal na Prinsipe, gusto niyo po bang maghiganti? Tama, babalik tayo sa kabisera. Gusto kong pagsisihin ang hangal na pinunong si Li Xuan sa lahat ng ginawa niya sa akin. Mayroon po ba kayong makakatulong? Wala, kaya ko na itong mag-isa. Sige po, paano ko po kayo matutulungan? Ihanda mo ito para sa akin bago ang pulong bukas ng umaga. Bibigyan ko si Li Xuan ng isang sorpresa. Hindi ko alam kung ano na ang nangyari kay Xiao Yezi. Nagbibigay pugay po sa inyo, mahal na prinsesa. May dinala akong nakakaaliw na bagay para sa inyo. Ano iyan? Ang lakas ng loob mo. Lapastang ang uno ko. Nangahas ka pang. Ye Baifu. Xiao Yezi. Nakatakas lang ako mula sa kulungan. Tumanas ka? Anong balak mong gawin? Dahil binalak akong idawit ni Haring Yanyu, ipapakita ko sa kanya. Ipakikita ko sa kanya na kaming mga Xiao Yezi ay hindi dapat kinakalaban. Sige, tutulungan kita. Sabihin mo anong gusto mong gawin ko. Ang Haring Yanyu na iyan, matagal na niyang balak agawin ng trono pero para hindi siya mahalata, itinago niya ang balabal ng Harisa. Paano naging posible iyon? Totoong-totoo ang lahat. Narinig ko ang usapan ni na Yunok Yu noong nasa loob ako ng selda. Kailangan ko lang na ang mga sandata natin noong nasakitan tayo ay ilagay mo doon para malantad ko ang kanilang mga ginagawa. Sige, ipakikita natin sa kanila kung sino ba talaga ang may tunay na halaga sa Dachuan. Mga walang silbi. Kahit isang maliit na eunuch ay hindi nyo matapos. Mahal na hari, sino ang mag-aakala na ang lalaking iyon, sa loob lang ng ilang buwan, ay magkakaroon ng napakaraming tauhan, may nangahas pa na iligtas siya mula sa kulungan. Oras na para sa pagpupulong sa palasyo. Ngayon dapat nating pilitin si Li Xuan na bumaba sa trono. Ako ang tunay na emperador ng Dachuan. Nagmamadaling bumalik si Haring Yanyu sa kabisera. Mayroon bang mahalagang nangyari? Mahal na hari, narinig ko pong hindi mabuti ang inyong pakiramdam, kaya pumunta ako para bumisita. Haring Yanyu, ano ang ibig sabihin nito? Ang ibig kong sabihin? Li Xuan, hindi magiging matatag ang iyong trono kung wala ako. Mukhang nagmamadali si Haring Yanyu na agawin ng trono. Hindi mo ba pinapahalagahan ang buhay mo? Ikaw na hambog ka, nangahas ka pang magpakita. Mga tauhan, dakpin siya. Sandali lang. Mahal na hari, may kakaiba sa nangyari kay Ye Baifu. Iminumungkahi ko na mag-imbestiga muna bago magpasiya. Masyadong nag-aalala si Haring Yanyu sa bansa. Pero bakit 6 na taon na ang nakakalipas sa border ay wala ka pa ring nagagawa laban sa mga Khitan? Wala kang pakialam sa akin. O baka naman sinasadya ni Haring Yanyu na huwag tapusin ang laban para mapanatili ang kanyang kapangyarihan. Mahal na hari, ang dami ko ng sakripisyo at nagawa, pagkatapos ay lalaitin lang ako ng isang utusan. Pakiusap po, iutos niyo ang pagpaparusa sa taong ito. Mahal na hari, may misteryo pa sa likod nito. Hindi ito nararapat na. Tama na. Ye Baifu, tinatanong kita, dahil nakatakas ka na sa kulungan, bakit kailangan mo pang magpakita sa palasyo ngayong araw? Hustisya po ang kailangan ko. Mahal na hari, nagkakamali po kayo. Mali ba ako? Ye Baifu, malaking kasalanan ang ginawa mong pag-angkin sa tagumpay ni Haring Yanyu sa gyera at pagkatapos mong tumakas sa kulungan ay nagawa mo pang magpakita para harapin ang kaparusahan? Sige, kung iyan ang gusto mo, pagbibigyan kita. Mahal na hari, alam niyo ba kung bakit ko napabagsak ang lungsod ng Kidan? Dahil mayroon akong pampasabog. Ang mga pader ng Kidan ay parang papel lang sa harap ng aking mga pampasabog. Tama iyan. Kung hindi dahil kay Ye Baifu, ay magsasabuatan sina Haring Yanyu at ang Kidan.
nagpapalitan ng mga impormasyon, at sadyang pinapabayaan ng mga kaaway para lang mapanatili ang kanilang kapangyarihan. Mahal na hari, tuso ang taong si Ye Baifu at nandaraya gamit ang kanyang mga salita. Siguradong may masama siyang balak laban sa Dachuan. Hinihiling ko pong parusahan ang puganteng si Ye Baifu dahil kung hindi ay magkakagulo ang mga tao at manganganib ang kaligtasan ng Dachuan. Haring Yanyo, hindi ko akalain na isa ka palang mabuting tao. Dahil iyan sa aking pinag-aralan mula pa nung bata ako. Huwag ka nang magpanggap na parang mabait dahil alam ng lahat ang mga kasuklam-suklam mong gawain. Ang pagbili sa mga opisyal para agawin ang kapangyarihan, kung ipapasa sa iyo ang pamumuno sa Dachuan, talagang mapapahamak na ito. Walang hiyak ang katulong. Alam ng lahat ang pakikipagsabuatan mo sa mga taga-Kidan, ngunit takot lang silang magsalita. Sa tingin mo ba ay hindi mabubuhay ang Dachuan nang wala ka? Tatapusin kita gamit ang mga ehersisyong ito. Walang hiyang lalaki. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Tama na, Ye Baifu. Lantad mong binabastos ang pamilya ng hari, huwag kang lumabis. Hindi talaga ako tinatantanan ng haring ito. Pero kapag nakita niya ang kakayahan ko, siguradong hindi na niya ako magagalaw. Ye Baifu, nagbigay ka ng maling impormasyon at tumakas sa kulungan, isang malaking kasalanan iyon na dapat mong pagbayaran. Pero dahil nahanap mo ang kayamanan ng nakaraang dinastiya, balanse na ang iyong utang. Ngayon, mananatili ka pa ring tauhan ng 3 ranggo ng reyna. Sumasang-ayon ka ba? Sumasang-ayon po ako, mahal na hari. Sige, maaari ka nang lumabas. Ako ay medyo napapagod na. Mahal na hari. Haring Yanyu, hindi mo siguro inakalang babalik ako? Sinubukan mong agawin ang karangalan ko. Tingnan mo lang, lulugalan kita sa susunod. Hamak ka lang na lingkod. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo, Ye Baifu. Sisiguraduhin kong matatapos ka at mawawasak ng husto. Mahal na hari, tungkol po kay Ye Baifu. Naimbestigahan na po namin. Sino ang nasa likod nito? Ang mga tauhan po ng punong ministro, pati na rin po ang tulong ni Prinsesa Li Qinglei. Prime Minister Gu. Dahil alam nilang wala akong tagapagmana, ganito na lang nila ako maliitin. Bantayan niyo silang maigi at humanap ng pagkakataon na tapusin silang lahat. Pagbati po sa inyo, Reyna Your Grace. Xiao Yezi, sa wakas ay nagbalik ka na. Akala ko ay wala ka na. Matibay ang buhay ko. Paano naman ako mawawala ng ganoon kadali? Reyna Your Grace, ibig sabihin po ba nito ay naging abala ang inyong isip sa akin? Maliit na makulit, noong mga panahong wala ka, matagal na walang nakapagbigay sa akin ng masahe. Xiao Yezi, halika rito. Hindi ko akalain na si Gu Wanro ay tila sabik na sabik. Eto na po ako. Walang silbi. Sana ay hindi mahulog sa kamay ni Gu Wanro. Kung hindi, lagot tayong lahat. Your Grace, hinding-hindi ko po kayo ipagkakanulo. Ang ibig mo bang sabihin ay nasa silid ng reyna si Ye Baifu? Tama po kayo. Nang pakawalan si Ye Baifu, nagmamadali itong pumunta sa palasyo ng reyna. Mabuti. Sumama ka agad sa akin sa silid ng reyna, Gina. Papuntahin din ninyo rito ang mahal na hari. Kapag napatunayang gumagawa ng masama si Gu Wanro sa palasyo, ako na ang magiging bagong reyna ng Dachuan. Gu Wanro, napakasama mong babae. Nagawa mong. Bakit tila may oras na yata si Noble Consort Xie na bumisita rito? Eksaktong naghanda si Xiao Yezi ng malalamig na pakwan at ngayong tag-init, mainam itong pampalamig sa katawan. Gusto mo bang sumalo sa amin? Nagpupugay po sa inyo, Consort Xian. Ye Baifu, minaliit pala kita. Alis. Sino mag-aakalang magsasama si Ye Baifu at ang matandang Prime Minister Gu na yon? Nakakasuka sila. Dapat pala ay tinapos ko na sila noong una pa lang. Mahal na hari, tuso si Ye Baifu at hindi sumusunod sa mga panuntunan. Natatakot akong maging banta siya sa inyo. Ano na po ang gagawin natin? Bukod sa matandang aso na si Prime Minister Gu at ang lalaking si Ye Baifu, wala nang ibang maasahan sa buong kaharian. Tama po kayo dyan, mahal na hari. Kung hindi ko makukuha ang trono sa tamang paraan, edi aagawin ko na lang ito. Ikaw ay tauhan ni Noble Consort Xie, hindi ba? Mahal na Reyna, ako ay inyong Xiao Yezi. Sana ay magsasabi ka ng totoo sa akin. Ano man ang mangyari, kahit pa naging tunay na lalaki ang hari, sa'yo na ako nagmamay-ari. Ayokong niloloko mo ako. Pumasok ako sa palasyo dahil kay Noble Consort Xie. Ngunit huwag kang mag-alala, gagawa ako ng paraan para tapusin si Noble Consort Xie. Tatapusin mo siya? Isa ka lang namang simpleng silbi sa palasyo. Paano mo siya magagapi? Paano kung sina Noble Consort Xie at Haring Yanyu ay magtangkang magrebelde? Anong sinabi mo? Mahal na hari, sinasabi niyo po ba na mag-alsa tayo? Sa mundong ito, kailangan mong maging malupit para magtagumpay. Dahil nakabuo ng hukbo si Li Xuan para mag-alsa, at ninakaw ang trono ng kaniyang pamangkin,
Bakit hindi ko rin pwedeng agawin ang tronong iyan? Binabawi ko lang ang dangal ng Maharlika na para talaga sa akin. Xiao Yezi. Kinabahan ako, akala ko ay wala ka na dahil kay Brother Emperor. Matalino ako, kaya hindi ako basta-basta mawawala ng ganun lang. Ang haring Yanyo na iyon, at si Kitan, ay magkasabwat sa kasamaan. Hindi pa ako kayang tapusin ng hari. At may mga ilang beses ding may sumagip sa akin. Hindi ito ganito kasimple. Xiao Yezi, masyado ka yata naging kampante at mayabang. Nagbibigay-pugay po sa inyo, mahal na hari? Nagbibigay-pugay po kay Brother Emperor. Xiao Yezi, akala mo ba talaga ay hindi kita kayang parusahan? Kung gusto akong tapusin ng walang kwentang haring ito, matagal na sana. Bakit kailangan niya pang mag-aksaya ng oras? Ang mga tao sa sinaunang panahong ito, laging nagpaparusahan. At luhod ng luhod, hindi ba sila napapagod? Brother Emperor, may malaki pong nagawa si Ye Baifu. Kung hindi niyo po siya bibigyan ng gantimpala, bakit kailangan niyo pa siyang parusahan? Ang mga katulad niyang alipin, gagamitin ko kung kailan ko gusto, at tatapusin ko kung kailan ko gusto. Ngayon, gusto ko nang bawiin ang buhay niya, anong magagawa niyo? Brother Emperor, hindi niyo pwedeng parusahan ng walang kasalanan. Kung parurusahan niyo siya, ako muna ang unahin niyo. Kayong lahat, sumusuway kayo sa akin. Kung iyan ang gusto niyo, pagbibigyan ko kayo. Tatabusin ko muna siya. Mahal na hari, may paraan po ako para magkaroon kayo ng sariling anak. Buti na lang nakaisip ako agad ng paraan. Hindi ko pa kayang makipagsabayan ng harapan kay Li Xuan sa ngayon, kaya maghahanap muna ako ng paraan para malinlang siya. Alam mo ba ang tungkol sa lihim kong kondisyon? Gusto mo na bang mawala sa mundong ito? Mahal na hari, bakit ka pa nag-aalala sa maliliit na bagay? Ang mahalaga ay maibalik ang lakas mo bilang lalaki. Noong nakaraang araw nang bumili ako sa mga dayuhang mga ngalakal ay may natuklasan akong isang uri ng halamang gamot. Makakatulong ito para maibalik ang pagkalalaki ng sinumang lalaki. Talaga? Sinisigurado ko po sa inyo, hindi ko po kayo magagawang lokohin. Ang halamang gamot na ito ay tinatawag na Viagra. Kahit pa isa akong yunok, tutubo pa rin ang bagay na iyon dahil dito, kahit hindi natin alam kung mahina ka lang ba talaga o kung wala na talaga ito. Pero kailangan ko munang mabuhay ngayon. Sige. Bibigyan kita ng 3 araw. Kapag hindi mo ito nahanap, ipag-uutos kong ikaw ay patawan ng pinakamabigat na parusa. Salamat po, mahal na hari. Xiao Yezi, talaga bang ganoon kahusay ang epekto ng bagay na iyon? O baka naman, gusto mong subukan? Mahal na prinsipe, hindi po maganda ang balita. Bakit tarantang-taranta ka? Nasaan ang galang mo? Balita po mula sa palasyo, si Ye Baifu daw po ay nakahanap na ng gamot para kay Li Xuan upang maibalik ang kanyang pagkalalaki. Ang trono ay baka. Si Ye Baifu na naman. Kahit pa manumbalik ang kakayahan ni Li Xuan, mananatili pa rin siyang walang silbi. Ipaalam sa lahat ng ating mga tauhan, sa loob ng 15 araw ay palalayasin ko si Li Xuan sa trono. Pagpupugay po sa mahal na hari. Xiao Yezi, kumusta na ang paghahanda sa mga bagay na ipinangako mo sa akin? Mahal na hari, naging maayos po ang lahat. Sa oras na dumating ang sugo ng tubo sa Kapitolyo, ay makakakuha na tayo ng maraming materyales upang makagawa ng gamot pampagana. Mabuti, napakahusay, napakagaling. Sa oras na magkaroon na ako ng tagapagmana, ay hihirangin kitang pinunong general ng kawanihan ng Xuan Niao. Maraming salamat po, mahal na hari. Mahal na hari. Hindi ibang tao si Ye Baifu, kaya magsalita ka na. Mahal na hari, baka kailangan ko na po munang umalis? Manatili ka rito, Xiao Yezi. Sa mga susunod na pagkakataon, ay hindi mo na kailangang umiwas pa sa kanya. Opo, mahal na hari. Malinaw na po ang planong pagtataksil ni Dakilang General Bai at Haring Yanyu sa loob ng 3 araw. Ang pakikipagkita sa sugo ng tubo ay nakatakda sa ganap na 45 ng gabi. Hinahanap nila ang sariling kapahamakan, Ye Baifu. Kapag wala na si Dakilang General Bai, magiging general ka ng aking Dachuan. Anong sa tingin mo? Maraming salamat po, mahal na hari. Xiao Yezi, alam mo ba kung bakit kita ipinagapos at dinala rito ngayong gabi? Maaari naman tayong mag-usap ng maayos, Your Grace? Bakit kailangan niyo pa akong gapusin? Hindi naman ako tumatangging pumunta rito. Huwag ka ng madaming salita. Masyado ka nang naging mayabang at nangahas ka pang hindi sumunod sa akin? Kinalimutan mo ng lubos ang mga iniutos ko sa iyo at tinapos mo pa ang buhay ng tauhan ko. Mahal na Reyna, siya ang naunang sumubok. Natapusin ako. Ngayon wala na siya. Ako na ang dapat ninyong pagkakatiwalaan. Kung sa loob ng 3 araw ay hindi mo pa rin makuha ang puri ni Guan Rou, isasumbong ko sa mahal na hari na isa kang tunay na lalaki upang siguradong maparusahan ka ng husto. Talaga bang kakayanin ninyong gawin iyon?
Ngayon na ang oras para gantimpalaan kita. Ang walang hiyang babaeng ito, kapag natanggal ko ang mga taling ito, paparusahan talaga kita ng husto para malaman mo kung sino ang kinakalaban mo. Xiao Yezi, alam kong gusto mo akong hamakin, pero hindi ko hahayaang mangyari iyon. Papanoorin mo lang ako ng hindi mo. Nakukuha ang gusto mo. Mahal na Reyna. Mahal na Reyna, hindi ko na kaya. Hindi mo na kaya? Napakalaking biro niyan. Xiao Yezi, ano ang balak mong gawin? Mahal na Reyna, huwag niyo po akong sisihin. Pasusukuin kita sa harapan ko. Sir, nandito na ang lahat ng hinihingi nyo. Naghanap pa ako sa ilang 10 grupo ng mga negosyante bago ko lang nakumpleto ang lahat ng ito. Hanggang kailan magagamit ang mga ito? Sapat ito para sa isang tao mula pagkabata hanggang pagtanda at maari pa itong ipamana sa kaniyang magiging apo. Mahusay. Mahal na sugo. Magkikita na lang tayo sa pagdiriwang? Sige po, aking punong tagapamahala. Sa pagdiriwang, siguradong may sorpresa ako para sa inyo. Mabuti. Mahal na hari, dala ko na po ang Viagra para sa inyo. Ayos yan. Kung talagang epektibo ito gaya ng sinabi mo, bibigyan kita ng malaking gantimpala. Siyempre hindi. Paano naman mangyayari iyon? Hangal na hari, kung ibibigay ko sa iyo ang totoong gamot, magiging sa iyo na sina Guan Rou at Noble Consort Shi. Sa inyong kaalaman, mahal na hari, ang mga gamot na ito ay kailangan pang linisin. Mas mabuting ipaubaya nyo na ito sa akin para mas mapaganda ang bisa nito. Pagkatapos ay ipapasubok ko muna ito sa iba bago nyo ito inumin. Sige, mainam yan. Mga tauhan, bigyan si Ye Baifu ng 1,000 dolyar. Bukas, sasama ka sa akin para harapin ang sugo mula sa tubo. Sino iyan? Ainok Ye, matagal na kitang hinihintay rito. Mahal na konsorte. Ano po ang ginagawa ninyo? Malalaman mo rin kung ano ang pakay ko sa pagdating mo. Matagal mo nang nakuha ang puso ko. Sa pagkakataong ito, gusto kitang pasalamatan dahil pinalaya mo ako mula sa paghihigpit ng bastos na lalaking iyon. Sa wakas, makakasama na kita ng buong tapang sa harap ng lahat. Ainok Xie, halika. Hayaan mong pagaanin ko ang pakiramdam mo. Sige na, makasalanang babae. Nandyan na ako. Ina, sina Haring Yanyu ay nagtaksil sa bayan at sa ating pinuno at nararapat lamang silang parusahan ng matindi. Sinabi pa nilang pararangalan nila si Ye Baifu dahil sa malaking nagawa nito. Masyado silang mapangahas. Nagawa niyang hiyain ang taong pinoprotektahan ko? Wala na ba silang respeto sa akin? Chingle, gamitin mo ang aking plaka upang bigyan ng matinding parusa si Ye Baifu. Personal kong kakausapin ang hari upang humingi ng paliwanag. Parusa? Medyo matagal na ring hindi nakakabayad ng tungkulin si Ye Baifu sa akin, kaya mas mabuting ubusin ko ang lakas niya ngayon. Ako, si Ye Baifu, ay tumatanggap ng inyong utos. Xiao Yezi, sa wakas ay lumuhod ka na rin sa harap ko. Nagiging matapang ka na talaga nitong mga nakaraang araw. Mas may itatapang pa ako rito. Ikaw, gusto mo bang makita kung may suot ako sa loob? Ye Baifu? Inang Reyna, wala po akong kinalaman sa paghamak ni Ye Baifu kay Haring Yanyu. Lahat ng iyon ay sarili niyang desisyon. Ganoon ba? Ang ibig niyo po bang sabihin ay kumilos lang si Ye Baifu ng mag-isa? Tama po iyon. Tumayo ka at magsalita. Ye Baifu, dahil alam mo ang lihim ng aking kondisyon, karapat dapat ka nang mawala para sa akin. Sige. Dahil ang hamak na ito ay napakatigas ng ulo, anong silbi kung itatago pa natin siya? Inuutusan kita, tapusin mo na siya agad. Pero Inang Reyna, malaki ang nagawa ni Ye Baifu. Tumahimik ka. Ang ibig mo bang sabihin, akong si Dachuan ay hindi makakakilos nang wala ang taong iyon? Mabuti pang ibigay mo na lang sa kanya ang trono mo. Huwag kayong mag-alala, Inang Reyna. May silbi pa sa akin ang taong iyan. Pagkatapos niyang tulungan akong tapusin si Tubo, tsaka ko siya paparusahan ng tuluyan. Paano mo po gustong pagsilbihan kita, Xiao Yezi? Pakawalan mo ako at pagsisilbihan kitang mabuti. Little Vixen, oras na para maranasan mo ang parusa ko. Anong ibig sabihin nito?
Hindi mo naman pwedeng iwan sa ere ang lahat pagkatapos mo itong simulan. Mga Ginoo, maligayang pagdating sa ating mga panauhin mula sa tubo na naglakbay ng napakalayo hanggang sa Dachuan. Uminom tayo para dito. Hangad po namin ang kasaganahan para sa ating Dachuan at mananatili kaming kaibigan ng tubo magpakailanman. Mahal na hari, nabalitaan ko po na nitong nakalipas na 12 taon ay naging abala kayo sa inyong mga anak. Kaya naman hindi nyo na naasikaso ang inyong pamumuno. 12 taon para lang matalo ang Khitan? Anong klaseng pangmatagalang kapayapaan iyon? Anong ibig sabihin nito? Sugo ng tubo. Nagawa niyo pang lapastanganin ng ating emperador ng Dachuan. Lumuhod ka. Gaya ng literal na ibig sabihin nito, pinapunta ko rito ng aking ama para dalhin ang isang pambihirang kabayo upang ibigay kay Ginoong Haring Yanyu. Ako si Haring Yanyu. Ang bastos mo. Haring Yanyu, kailan pa nagkaroon ng karapatan ng isang hamak na hari na tulad mo na tumanggap ng regalo mula sa sugo? Sa tingin ba ni Prime Minister Gu? Dito sa buong lupain ng Dachuan, ay mayroon pang mas may karapatan kaysa sa akin na tumanggap ng regalong ito? Basta't hindi ikaw. Tingin ko mas may karapatan pa si Ye Baifu kaysa sa'yo. Sinasabi mo bang mas mababa pa ang ating mahal na hari kaysa sa isang unuko? Ikaw. Kasama pa ng mahal na hari ang Reyna at si Noble Consort She at silang dalawa ay nasa tamang edad pa. Paano nyo nasisiguro na hindi na magkakaroon ng anak ang mahal na hari? Kung magagawa ko kaya ang Reyna at si Noble Consort She na magkaroon ng anak mula sa akin, hindi kaya ang magiging anak ko ang siyang magiging prinsipe? At ako na ang magiging pinuno ng lahat? Tama na. Ang araw na ito ay handaan para sa pagtanggap sa sugo ng tubo. Sa tingin ko mas mainam na pag-usapan natin ito ngayon ng maayos kung sino ang magmamana ng trono kapag wala ka na. Wala po kayong tagapagmana, kaya natural na walang susunod na pinuno. Hindi ba mawawalan ng magpapatuloy ang Dachuan? Sa tingin ko, ako lang ang may kakayahang magmana nito. Tumahimik ka. Buhay pa ako. Ito ang nais ng lahat ng inyong mga nasasakupan. Ganito rin ang iniisip ng lahat ng inyong mga tauhan at sundalo. Tama po, mahal na hari. Naniniwala po ako na mas mabuting itinalaga ninyo si Haring Yanyu bilang susunod na tagapagmana ng trono. Siya lang ang karapat-dapat na magmana ng trono ng Dachuan. Tingin ko ay nagtatangka kayong mag-aklas, mahal na hari. Ang pagpili ng tagapagmana ay isang mahalagang usapin para sa bansa. Hindi kayo dapat nag-aalinlangan sa bagay na ito. Dahil kapag umatake ang kalabang bansa, ay magiging mahirap na para sa inyo. Naghihintay na ang 500,000 sundalo ng tubo sa hangganan ng dalawang bansa. May matinding tagtuyot sa hilagang kanluran at may 400,000 biktima. Kapag hindi ito naayos ng tama, magkakagulo ang mga tao at ang hukbo ng tubo ay lulusob na. Pagdating ng oras na iyon, hindi na ninyo makokontrol ang sitwasyon. Mahal na hari, narito po ang mga opisyal ng hukbo para pakiusapan kayo. Nahirangin si Haring Yanyu bilang tagapagmana. Traidor! Traidor! Lahat kayo ay nag-aklas. Sino ang nagpapasok sa inyo rito? Narito ba kayo para pilitin akong isuko ang palasyo? Paano kung ganoon nga? At ano naman kung hindi? Li Xuan, pinapayuhan kitang maging matalino. Ibigay mo na sa akin ang trono ngayon din. Haring Yanyu, masyadong maaga pa para magdiwang ka. Mahal na hari, mayroon akong paraan para masolusyonan ang sitwasyon sa hilagang kanluran. Hinding-hindi ko hahayaang magtagumpay ang mga taksil na ito. May paraan ka ba? Xiao Yezi? Kung matutulungan mo akong malutas ang krisis na ito, hindi ba't gusto mo si Li Qingle? Kahit na isa ka pang unuko, ipapakasal ko pa rin siya sa iyo. Huwag po kayong mag-alala, mahal na hari. Tiwala po ako. Li Xuan, pinapayuhan kita na ibigay na sa akin ang trono mo ngayong araw. Kung hindi ako bababa sa pwesto, ano ang magagawa mo sa akin? Hindi nakasalalay sa iyo kung bababa ka sa trono o hindi. Dapat mong itanong sa mga mamamayan kung papayag sila. Kalokohan. Ang mga katulad nyo ba talaga ang tatawagin nating mamamayan? Isang kumpol lamang kayo ng mga traidor. Li Xuan, kami rin ay mula sa lahi ni Angkang Li, at ang dugo sa aming mga ugat ay katulad ng sa iyo. Kung hindi ka pa bababa sa pwesto, tapos ka na. Makinig ang lahat ng kawal. Ang traidor na si Li Xuan ay pababain nyo sa trono. Tingnan natin kung sinong mangahas. Kayo ay mga sakop ko sa Dachuan. Tumatanggap kayo ng biyaya mula sa kaharian. Kung magtatangka kayong kalabanin ako, hindi ba kayo natatakot na idamay ang inyong buong pamilya? Li Xuan, isipin mo na lang ang sarili mong kapakanan. Ye Baifu? Ye Baifu. Mahal na hari, kahit ang unukong itinalaga mo ay umalis na, sumuko ka na dahil tapos ka na.
Tingnan natin kung sinong may lakas ng loob. Prime Minister Go, kung papayag kang kumampi sa akin ngayon, sisiguraduhin kong ligtas ang pamilya mo at bibigyan kita ng mataas na posisyon at kayamanan. Kundi, ay humanda kang magbayad. Traidor, Haring Yanyu, hindi mo ba kinatatakutan ang sasabihin ng buong mundo? Lapastangan, kayong lahat. Ibusol nyo ng buhay sina Li Xuan at Prime Minister Gu. Ang lakas ng loob mo. Kagagaling ko lang po umihi. Haring Yanyu. Dakilang General Bai. Talagang hindi na kayo nagbago mga kawatan. Ice, pumasok na kayo. Ako Paumanhin at ang po kapatid at ko. nahuli kami sa pagliligtas. Patawarin niyo po kami, mahal na hari. Patawad Patawad po, Brother Emperor. Ha. Wala kayong kasalanan. Ang mga trader na ito, igapos niyo sila. Opo. Masusunod po. Naghihintay po kami sa inyong utos, mahal na hari. Ilabas sila at tapusin na. Li Xuan, nakalimutan mo na ba na sa Hilagang Kanlurang Hangganan ay may 500,000 sundalo ng tubo? Kung wala ako, paano mo sila mapipigilan? Yan ba ang tinutukoy mo? Nariyan pa naman si Ye Baifu. Sa tingin mo ba kaya niyang kontrolin ang hukbo ng Timog Kanluran? Li Xuan, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Kapag ginawa mo sa akin iyan, ang hukbo ng Timog Kanluran at ang tubo ay agad nalulusob sa kabisera para tugisin ka. Sa oras na iyon, ay wala ka ng takas. Haring Yanyu, humarap ka nga sa salamin at tignan mo ang sarili mo. Sa lagay mong iyan, bakit mo inaakalang karapat-dapat ka sa trono? Bakit? Mga kawal, kapag napabagsak natin si Haring Li Xuan, ang mundong ito ay magiging atin na. Sa akin ang trono na ito. Ang isang masamang tao na katulad mo ay hindi karapat-dapat sa trono. Tapusin na ito. Li Xuan, ang tubo na may 500,000 sundalo ay nasa Hilagang Kanluran na. Kung hindi ka susuko sa akin, lulupigin ko ang buong lungsod at wawasakin ko ang palasyo mo. Mangahas ka. Hindi ikaw ang magsasabi kung magagawa ko ito o hindi dahil ako ang may hawak ng kapangyarihan at ang aking hukbo ang magpapasya. Li Xuan, hayaan mo akong umakyat sa trono at tutulungan kitang harangan ng mga hukbo. Bumaba ka na dyan sa trono mo. Binabantaan niyo ba ako? Anong masama kung bantaan namin ang isang walang kwentang pinunong tulad mo? Kung wala ako, ang Dachuan ay babagsak din sa kamay mo. Haring Yanyu, huwag kang maging kampante ng masyadong maaga. Anong ibig mong sabihin? Haring Yanyu, akala mo ba ay hindi ko alam na nagnanakaw ka ng mga pagkain sa Hilagang Kanluran na magdudulot ng kaguluhan sa taong bayan? Ano naman ngayon kung alam mo? Akala mo ba ay makakagawa ka ng 1,000,000 sakong pagkain nang ganoon na lang? Hindi ba't sabi mo ay alam mo na ang lahat ng bagay? Ngayon, tila hindi naman pala ganoon. Ganoon ba may itatanong ako sa iyo? Ang isang pirasong mais na ito? Sapat ba ito para sa ilang tao? Kulang yan kahit para sa isang tao lang sa isang kainan. Sasabihin ko sa iyo, ang buto ng mais, hindi lalampas ng 20 araw, ay magkakaroon na ng mahigit 10. Ano ang sinabi mo? Kaya pa lumagoy ng 100, huli na ang lahat. Paano lalaban ang makalumang pag-iisip nyo sa tulad ko? Nang malaman ko na plano ninyong magnakaw ng mga pagkain, pinapunta ko ang 200 tauhan sa palasyo upang turuan ang mga magsasaka sa kanluran kung paano magtanim. At ngayon, malamang ay oras na ng anihan. Ang husay mo talaga, Xiao Yezi. Kaya pala noong palihim kang umiiwas sa akin, ito ang iyong ginagawa. Mahusay, Ye Baifu. Malaking serbisyo na naman ang ginawa mo para sa akin. Ano naman ngayon? Sa tingin mo ba ay mahaharangan mo ang 500,000 sundalo ni Kaharian ng Tubo? Kung wala ako, hindi mo mapapakilos ang kahit isang kawal sa Kanlurang Hangganan. Walang makakatalo sa hukbo ni Tubo, kayong mga taga-Dachuan, maghintay kayong lumuhod at sumuko kapag nag-upo ko na ang inyong kabisera. Haring Yanyu, bakit hindi tayo magpustahan? Anong pustahan? Kung matatalo ko ang 500,000 sundalo nyo, ibibigay mo sa akin ang pamumuno sa militar ng Hilagang Kanluran. Hahaha, sige ba? Pero kung hindi mo sila matalo, papababain mo si Li Xuan sa pwesto. Lalaban ka ba sa pustahan? Ye Baifu, sigurado ka ba rito? Sigurado po ako. Huwag po kayong mag-alala, mahal na hari. Maya-maya lang ay darating na ang ulat mula sa labanan sa Timog Kanluran. Sige. Tinatanggap ko ang pustahan mo. Ye Baifu, umaasa ako sa iyo ngayon. Li Xuan, nababaliw ka na ba? Naniniwala ka na matatalo ng isang hamak na iunok ang 500,000 naming sundalo? Li Xuan, nawawala ka na talaga sa huwisyo. Mukhang simula nang mawala ang pagkalalaki mo at hindi ka na makabuo ng pamilya, pati utak mo ay nawala na rin. Balita. Ipinapaalam ko kay Commander Ye, panalo tayo sa Hilagang Kanluran. Ang 500,000 sundalo ng Tubo ay tinalo ng 3,000 nating mga kawal. Hindi maaari. Siguradong hindi iyan totoo. Ye Baifu, hanggang ngayon ba ay nagpapanggap ka pa rin na makapangyarihan? Kayong dalawa, huwag na kayong mag-acting dito. Nandun lang sa hangganan ang 500,000 naming sundalo. Kung matalino kayo, pakawalan nyo na kami ngayon din. At ibigay niyo ng maayos ang trono. Li Xuan, kapag ibinigay mo sa akin ang trono,
Isinisiguro ko sa iyo ang buhay na marangya at komportable. At gagawin kitang isang hari. Mga traidor. Kayong lahat ay mga traidor sa bayan. Hinding-hindi ko ibibigay ang trono sa inyo. Haring Yanyu, nakikipagsabuatan ka sa mga kaaway para makuha ang trono. Maalala kayo ng lahat ng tao at ng kasaysayan. Tiyak na mapupunta sa kahihiyan ng mga pangalan ninyo magpakailanman. Ye Baifu! Pagsisiyan mo ang lahat, hayop ka. Ang mga tao ng Dachuan ay hinding-hindi mananalo sa amin dahil ang tubo ay may 500,000 sundalo. Ganoon ba? Chingle, ibigay mo sa akin ang selyo ng hari. Idilat ninyo ng maigi ang inyong mga mata at tingnan itong mabuti. Ano ito? Ang selyo ng hari. Nasaan si hari ng tubo? Anong ginawa niyo sa aking ama? Yung taong iyon na mahaba ang balbas? Tinapos na siya ng aking mga tauhan. Iwan ang kinalabasan niya doon sa pader ng lungsod ng Diangki. Oo nga pala. Nakalimutan kong sabihin sa inyong mga taga-tubo sino man ang sumalakay sa Dachuan ay paparusahan namin kahit nasaan pa sila. Kayong mga madadayang taga Zhongyuan, niloko ninyo ang aming kaharian ng tubo. Lalabanan ko kayo hanggang sa huli. Hindi mo kami matalo sa digmaan. Kaya dadaanin mo sa traidor na pag-atake? Mga tauhan, ilabas si Sugo ng tubo at tapusin siya. Hindi maaari. Mahal na hari, nagrebelde si Haring Yanyu, kayo na po ang magparusa sa kanya. Bakit pa kayo nakatayo diyan? Tapusin na siya. Li Xuan, ang trono ng Dachuan ay para lamang sa akin. Ako lang ang dapat magmana ng Angkang Li. Bumalik na ang kakayahang magkaanak ng mahal na hari. Kaya bakit ka pa nagmamayabang dito? Ye Baifu, ikaw na naman na walang kwentang tauhan. Dapat ay noon pa kita tinapos. Dakpin ang taksil na ito para sa akin. At parusahan din siya. Tumigil kayo. Li Xuan, gusto mo bang maging makasalanan sa Dachuan? Umalis muna kayong lahat. May kailangan akong sabihin sa mahal na hari. Ye Baifu, hindi ba't gusto mo akong tapusin? Kapag umakyat na ako sa trono, ikaw ang unang-unang parurusahan ko, walang hiyang tauhan. Mahal na hari, huwag na po tayong mag-aksaya ng laway sa walang kwentang tauhan na yan. Tapusin na lang natin siya mamaya. Akala nyo ba talaga ay hindi ko kayo kayang pagbayarin? Ye Baifu, anong oras na? Nagmamatigas ka pa rin? Pinapayuhan kita na umuwi na lang ng mahinhin at ihanda ang sarili mo sa gagawin kong pagpaparusa. Mga tauhan, gapusin nyo silang dalawa. Opo. Opo. Ye Baifu, ikaw na walang kwentang tauhan. Gusto mo ba talaga akong parusahan ng mag-isa? Isa ka lang aso ni Li Xuan? Kaya mas mabuting pakawalan mo na ako. Nananaginip ka? Ilayo nyo sa akin si Haring Yanyu? Bitawan niyo ako. Kapag naging hari na ako, sisiguraduhin kong pagbabayarin ko ang buong angkan mo. Walang ititira sa inyo. Wala akong pakialam sa iyo. Narinig nyo ba iyon, mga kasama? Na kapag si Haring Yanyu ang namuno, ay siguradong malalagot tayong lahat sa kanya. Ye Baifu, anong ibig mong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Ilayo siya at tapusin na ang lahat. Taksil ka. Alam kong hindi mo ako kayang tapusin. Ye Baifu, dahil sa tangka mong pag-aaklas, ngayon din ay dalhin ka sa bilangguan habang hinihintay ang iyong parusa. Wala akong kasalanan. Inosente ako. Palabasin niyo ako rito. Ano bang ingay iyan? Narito ka sa bilangguan ng Dachuan kung saan kinukulong ang mga kriminal na wala ng pag-asa? Hindi ito palengke. Tumahimik ka na riyan. Tapos na ako. Huling sandali ko na ito. Dito na talaga ako mawawala. Ako, ginawa ko ang lahat para sa hari laban sa masasamang tao. Pero ano itong ginawa ng haring ito? Pinagbibintangan ako sa salang hindi ko ginawa? Kapag ako nakalabas dito, aagawin ko sa kanya ang trono. Sige, mag-ingay ka pa. At sisiguraduhin kung matatapos ka na, paparusahan kita ng husto. Wala na? Ito na ang katapusan ko rito. Walang hiya ka, Li Xuan. Tinulungan ko siyang ayusin ang malaking problema, pagkatapos ay itatapon lang ako, pagkatapos pakinabangan. Hayop ka. Kung magkakaroon lang ako ng pagkakataong makalabas, hindi lang ang trono niya ang kukunin ko, pati na rin ang lahat ng mahalaga sa kanya ay sisirain ko. Ano ang ginagawa mo? Labanan mo ako ng patas kung matapang ka, o kaya naman ay pakawalan mo na lang ako. Boss, gusto ko lang po ng peace at kapayapaan. Ako, malaki ang naitulong ko sa Dachuan. Niligtas ko ang mga mamamayan ng Dachuan. May nagawa akong mabuti para sa Dachuan. Lord Ye, ayos ka lang ba? Prime Minister Gu, ikaw, pumunta ka ba para iligtas ako? Paumanhin po at nahuli ako sa pagliligtas sa inyo. Sana ay mapatawad niyo po ako, mahal na prinsipe. Punong ministro, pumunta kayo rito para iligtas ako. Kaya sapat na iyon at nagpapasalamat ako. Isa lang akong maliit na tagapagsilbi. Sigurado ba kayong hindi kayo nagkakamali ng tao? Hindi po ako isang prinsipe. Prinsipe, ang iyong ina na si Ye ay dating asawa ng huling hari.
Pero misteryoso siyang nawala noon. Ang totoo ay pinalayo siya ng huling hari para protektahan ka. Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo ang kwintas na suot mo. Isa talaga akong prinsipe? Tama ka. Ang kasalukuyang hari ay masyadong malupit at walang puso. Ikaw lang ang tanging makapagliligtas sa mundo ng Dachshund. Sandali lang ha, hayaan niyo ako mag-isip. Hindi po ba kayo nagbibiro sa akin? Sa totoo lang, hindi ba maituturing itong pag-aaklas? Minsan ang langit at lupa ay walang pakialam, ituturing lang nilang parang basura ang lahat. Prinsipe, nahanap mo ang mga taksil para sa Lichuan, ngunit ganito lang ang kinahinatnan mo. Sa ganyang klase ng hari at pamahalaan, may dahilan pa ba para manatili tayong tapat sa kanila? Hindi ba pwedeng pag-isipan muna natin ng mabuti? Kapag hindi ito nagtagumpay, paniguradong wala na ang buhay ko. Mahal na prinsipe, kung hindi nyo papatigilin si Lichuan, siguradong si Lichuan ang tatapos sa inyo. Hindi maaari. Hindi niya ako kayang saktan. Napakarami ko nang nagawa para sa kanya. Paano niya ako magagawang parusahan ng ganyan? Ito pa lamang ang unang grupo ng mga susugod. May darating pa na iba hanggang sa tuluyan kanilang mapaalis. Mahal na prinsipe, kayo lang ang tanging makakaligtas sa Dachshund. Ang tuso talagang si Prime Minister Gu? Bantaan ba naman ako? Sige na, kung gusto akong tapusin ni Lichuan, mauuna na akong magpataw ng parusa sa kanya. Mahal na prinsipe, mag-isip po kayong mabuti. Walang ni isang matapat na opisyal sa palasyo ng Dachshund. Kapag naging emperador ako, baka tapusin din ako ng mga taong ito. Mas mabuti pang mamuhay na lang ako ng malaya. Sige na. Pag-iisipan ko ang sinabi mo. Mahal na prinsipe, magtiis po muna kayo ng kaunti. Naniniwala ako na sa hindi magtatagal, ang buong bayan at ang libu-libong mamamayan ng Dachshund ay magagalak. Natanggapin kayo bilang bagong hari. Hindi ko kaya. Hindi para sa akin iyan. Mahal na prinsipe, nakasalalay dito ang buhay ng maraming tao. Hindi niyo po ito pwedeng tanggihan. May tumatakas sa bilangguan. Mahal na prinsipe, kailangan na nating umalis dito. Bilisan niyo na po. Pipigilan ko muna si Lichuan at pagkatapos ay tutulungan kitang makuha ang trono. Mag-iingat po kayo, punong ministro. Mahal na ina. Sige na po, mahal na ina. Hindi niyo po ba talaga pwedeng ibigay sa akin si Xiao Yezi? Maraming banyaga at tagapagsilbi sa palasyo. Kahit sino ay pwede mong piliin. Wag lang siya, dahil kailangan mawala na siya. Mahal na ina, ano po ba talaga ang naging kasalanan ni Ye Baifu? Bakit kailangang ipakulong siya ng kapatid ko sa piitan? May natatakot ba sa kanya kaya gusto siyang saktan? Walang nananakit sa kanya. Ang kapatid mo lang ang may gustong tapusin na siya. Naparusahan na si Haring Yanyu, kaya wala nang dahilan para panatilihin pa si Ye Baifu. Mahal na ina, isa ring mahusay na tao si Ye Baifu. Pagkatapos niya kayong tulungan, gaganito kayo sa kanya? Masyadong malaki ang naitulong niya, kaya mahalaga para sa Dachshund na wala na siya. Mahal na ina, sa lawak ng pamahalaan ng Dachshund, paanong hindi mapagbigyan ng isang lingkod? Ibigay niyo na po siya sa akin para may makalaro ako. Sabi ko na sa iyo, sang banta sa kapatid mo ang pananatili niya? Kapag wala na siya, mas magiging matatag ang trono ng kapatid mo. Bakit masyado kayong nagmamadaling parusahan ang taong nakatulong sa atin? Hindi ba kayo natatakot sa sasabihin ng mga lingkod sa palasyo, pati na rin ng mga dayuhang kinatawan, kung ano ang magiging tingin nila sa pamilya ng Dachshund? Isa lang siyang tagapagsilbi. Kung pati iyan ay kinatatakutan, anong klaseng hari siya? Manahimik ka. Isa itong pagsubok para kay Lichuan. Kung may isang Ainok na wala na at hindi pa rin niya kayang panindigan ang kanyang trono, ibig sabihin ay wala siyang kakayahang maupo sa posisyong iyon. Inang Reyna. Anong nangyayari sa'yo? Inang Reyna, nahihilo po sila Dali, maupo ka muna. Siguradong ang walang kwentang unok na si Xiao Yezi ang may gawa nito para pasayahin ka kung ano-ano ang mga kalokohang pakulo niya. Inang Reyna, mabuting tao po si Ye Baifu. Mabuti po ang trato niya sa akin at sa aking kapatid. Maaari po ba ninyong kausapin ang aking kapatid na parusahan na lang siya sa halip na tapusin ang buhay niya? Tama na. Napagdesisyonan na ang lahat. Dahil nailabas na ang utos ng hari, wala nang rason para bawiin pa ito. Tingnan mo kung anong nangyari sa buong palasyo dahil sa kanya. Dapat lang na mawala na siya. Buntis ka ba? Buntis nga ako? Napakagaling mo, Xiao Yezi. Sa pagkakataong ito ay maililigtas na kita. Ito ay pagtataksil. Bilang isang kagalang-galang na Dachshund na prinsesa, paano ka nagkaroon ng anak ng hindi kasal? Talagang nawala ka na sa katinuan. Magsalita ka, sino ang ama niyan? Anak ba ito ng isang opisyal sa palasyo? O baka naman ay anak ito ng isang prinsipe mula sa ibang kaharian? Ina, wag na po kayong magtanong. Basta ang dinadala ko ay anak ng hari. Wala ka ng hiya, ipinagmamalaki mo pa.
Kayong lahat, talagang sumusobra na kayo. Ina, ang anak ko ay magiging apo niyo rin. Tungkol naman kung kanino ito ay hindi na mahalaga. Ang prinsesa ng Dachuan ay nabuntis nang hindi pa kasal. Kapag nalaman ito ng lahat, saan natin ilalagay ang mukha ng buong pamilya ng Dachuan? Kung hindi mo sasabihin kung sino ang ama ng batang iyan, ipapadala kita agad para sa isang nakatakdang kasal. Ina, hangad ko po ang kalayaan. Gusto kong ako ang magdesisyon sa aking pag-aasawa at hindi ako magpapakasal sa hindi ko gusto. Masyado ka nang matigas ang ulo, sobra na ito. Siguradong pakana ito ng Xiao Yezi na iyan. Nagsisisi ako na hindi ko siya agad pinarusahan noon. Ina, masyado po kayong makaluma ni Brother Emperor. Araw-araw na lang ay tungkol sa trono ang iniisip nyo. Hindi ba ninyo man lang pwedeng para sa mamamayan ng Dachuan ay mag-isip din kayo? Tumahimik ka. Mula ngayon, bumalik ka sa iyong tahanan at huwag kang lalabas para pag-isipan ang iyong mga mali. Ina, paano niyo po ito nagagawa sa akin? Tandaan mo, isa kang prinsesa ng Dachuan, kaya dapat ka lang sumunod sa aking mga utos. Kapag hindi mo sinabi kung sinong lalaki iyan, tatapusin ko ang buhay ng bawat lalaking nasa paligid mo, kasama na si Xiao Yezi. Ina, bakit po kayo nagkakaganyan? Kahit gaano ka pa magpakasaya sa labas, ay maaari ko pang palampasin yan. Pero dito sa akin, wala kang puwang para makipagnegosasyon. Kayong mga tauhan, ibalik niyo siya sa kaniyang tahanan. Nang walang utos mula sa akin, ay hindi siya pwedeng lumabas doon. Mga basura. Tunay kayong mga basura. Sa dami ng mga gwardiya at bantay doon, ay nagawa pa rin ni Ye Baifu na walang hiyang tauhang iyon na makatakas mula sa kulungan. Mga wala ba kayong silbi? Mahal na hari, pakiusap po. Parusahan niyo na lang ako. Anong silbi ng buhay mo sa akin? Ipalabas agad ang kautusan sa buong bansa, hulihin ang kriminal na si Ye Baifu. Kailangan siyang mahanap sa ayaw o sa gusto nyo. Kahit halugugin nyo pa ang bawat sulok ay hanapin nyo siya para sa akin. Opo, masusunod po. Alis! Maaari na kayong umalis lahat. Opo. Ano po ang ipag-uutos niyo, mahal na Reyna? Wala, maaari na kayong lumabas. Nakaalis na ang lahat, bakit hindi ka pa lumalabas? Sino ang mag-aakalang may tao sa likuran ng Reyna? Nakakainis ka, dahan-dahan lang ang kilos mo. Baka marinig ka nila at kumalat ang balita. Sinong maglalakas loob na gawan kayo ng chismis? Lalo pang nagiging maganda ang hubog ng iyong katawan. Nakakainis ka. Matapos ang napakaraming taon, hindi ko akalaing muli akong magkakaroon ng lakas. Sa wakas, maaari na akong magkaroon ng anak para patatagin ang trono. Huwag kang magbiro. Paano magkakaroon ng ganyang mahiwagang bagay sa mundong ito? Ilang beses mo nang sinasabi sa akin ang ganyang mga salita taon-taon. Huwag ka nang mangarap. Masamang babae ka. Kahit anong mangyari ngayon, pasasayahin kita. Buti na lang at nasuhulan ko ang tauhan sa tabi ni Li Xuan, kaya alam ko ang bawat galaw niya. Kung hindi, baka nahuli na tayo sa loob ng kwarto ngayon. Ang isang walang kwentang tulad mo ay gustong galawin ako. Nakakatawa. Mukhang kailangan ko nang harapin si Li Xuan ngayon. Kahit anong mangyari, hindi ko hahayaang hawakan niya ang babae ko. Lalaki ka ba talaga? Mas malala ka pa sa isang sunod-sunuran. Guwanro, ganyan ba dapat umasta ang isang reyna? Kung kakausapin mo lang ako ng maayos, hindi ka sana makakatanggap ng ganito. Bakit kailangan mo pang ipahiya ang sarili mo? Dahil hindi naman gumagana ang bagay na iyan, huwag mo na itong ipakita para mapahiya. Mula sa araw na ito, tatanggalin ko na ang katungkulan mo bilang reyna. Sige, tanggalin mo kung tatanggalin mo. Pagod na rin ako sa ganitong buhay na parang walang asawa. Ang lakas ng loob mo. Guwanro, ganyan ka na ba sumagot sa akin? Maghintay ka lang sa harapan ng aking hukuman, parurusahan at tatanggalan kita ng titulo. Mahal ko, inapi ka ba ni Li Xuan? Walang hiyang lalaki yan. Naglakas loob siyang apihin ang babae ko. Bukas ay gagawin ko ang lahat para sa aking minamahal, lalaban ako, at aagawin ko ang trono sa korte para pababain siya sa pwesto. Huwag kang padalos-dalos, Xiao Yezi. Sapat na sa akin ang pag-aalaga mo. Ayaw kong magkaroon ka ng anumang masamang aksidente. Ikaw lang ang kaisa-isang lalaki sa buhay ko. Sa sinumang mang-aapi sa babae ko, tinitiyak kong pagbabayarin ko siya ng husto. Huwag kang mag-alala. Xiao Yezi, bibigyan kita ng pabuya. Isang napakabuting lalaki ni Ye Baifu. Paano mo iyan sosolohin? Nabalitaan ko na si Ye Baifu pala ay anak ng yumaong hari. Mukhang magbabago ang ihip ng hangin sa Dachuan. Hinding-hindi ako magpapatalo sa masamang babaeng si Guwanro. Napakasama mong babae. Lahat na lang ay gusto mong agawin sa akin. Pero pagdating sa bagay na ito, hindi mo ako kayang pantayan. Paano kaya kung ganito? Halika, magsama-sama na lang tayong lahat.
Ihatid ang aking utos, tanggalin na sa pwesto ang reyna. Hindi kailangan ng aking palasyo ang mga babae. Mahal na hari, hindi po maaari iyan. Ang mahal na reyna ay ginawa ang lahat ng kanyang makakaya sa pamamahala ng palasyo sa loob ng maraming taon at kakamit nyo lang muli ang inyong lakas. Paano nyo nagagawa ito? Ang isang reyna na hindi man lang mabigyan ng anak ang trono, ano pa ang gagawin ko sa kanya? Pakiusap, mahal na hari, pag-isipan nyo po ito. Pag-isipan daw. Dahil anak mo naman siya, samahanaan. Samahan mo na siyang mag-isip ng mabuti sa loob ng piitan. Mga kawal, hubaran ng suot na uniforme si Prime Minister Gu. Sino ang may lakas ng loob na gumawa niyan? Li Xuan, matagal na panahon na ako nagsilbi bilang opisyal, maging si Emperador Taizu. Nagawa niyo akong saktan? Bakit? Masama bang saktan ka? Matandang hukluban, sasabihin ko sa iyo, kung hindi ka lang kapakipakinabang, noon ko pa tinanggal sa pwesto ang anak mo. Ngayong wala na ang grupong iyon ni Haring Yanyu, wala ka na ring silbi sa akin. Mga kawal, dakpin siya. Nagkamali ako nang suportahan kita na maging emperador. Dahil sinuportahan mo ako, itodo mo na ang suportang iyan. Prime Minister Gu, gagamitin ko ang iyong kaparusahan upang ipaalam sa buong mundo na ang sinumang magtangkang magtaksil sa akin ay talagang may kalalagyan. Napakalaki naman yata ng yabang ng emperador na ito. Mukhang sapat na ang tinagal mo sa trono. Ye Baifu, nakakagulat na naglakas loob ka pang magpakita? Hindi gumagana ang gamot na ibinigay mo sa akin. Kung hindi ito gumagana, ibig sabihin, ikaw ang may problema. Huwag mong isisi iyan sa gamot ko. At saka, bilang isang tamad at walang kwentang pinuno, hindi ka karapat-dapat na magkaroon ng anak. Sige. Nagsama-sama na kayong lahat ng mga taksil. Ganoon ba? Mga kawal, hulihin silang lahat. Parusahan sila ngayon din. Tingnan ko lang kung sinong mangahas. Ako ang nag-angat sa inyong lahat. Dapat alam niyo na kung kanino kayo dapat pumanig. Ikaw ang nag-angat sa kanila? Kailan mo pa sila naitaas sa pwesto? Li Xuan, nakalimutan mo na ba? Nag-recruit ako at nakipaglaban sa Southwest. Ang mga taong ito ay kasama ko sa bawat labanan. Sige. Ano naman ngayon? Ako pa rin ang hari. Sa tingin mo ba makokontrol mo ang lahat ng aking opisyal? Ikaw. Sino man sa inyo ang tumapos sa Ye Baifu na ito, agad ko kayong gagawing mataas na pinuno. Li Xuan, sa dami ng pinarusahan mong inosente, matagal mo nang nawala ang suporta ng taong bayan. Wala nang gustong tumulong sa iyo. Ayos? Talagang lumalaban na kayong lahat sa akin, ha? Lahat kayo tatalikuran ako. Kung gayon, ako na mismo ang kikilos. Tingnan ko lang kung sino ang may lakas ng loob na lumaban sa akin. Li Xuan, may oras ka pa para bumaba sa trono. Para sa alaala ng dating emperador, maaari kitang patawarin at hindi na kailangang tapusin pa. Nakuha ko ang tronong ito. Dahil sa aking paghihirap, walang sinuman ang makakaagaw nito. Kung hindi dahil sa pagtulong ko sa iyo laban kina Kitan at Tubo, noon ka pa sana nila natalo, ngunit tinumbasan mo ang kabutihan ko ng kasamaan. Hindi ka karapat-dapat maging emperador. Ginamit ko lang kayo para sa aking layunin. Hindi kayo ang magdedesisyon kung karapat-dapat ako o hindi. Ye Baifu, ikaw ang dapat mawala. Sa tingin mo ba ay kaya mo akong talunin? Ang dapat na mawala ay ang isang tulad mong malupit na hari. Yan lang ba ang kaya mo? Kung gayon, anong gagawin mo? May lakas ka ba ng loob na saktan ako? Ako, ang emperador ng Dachuan. Hindi nyo kayang harapin ang kasalanan ng pagtataksil sa pinuno? Talagang nakakadiri ka. Sa isang malupit na pinunong gaya mo na nawalan na ng puso, kung paparusahan kita, anong magagawa mo sa akin? Ye Baifu, Prime Minister Gu, darating ang araw na lahat kayo ay mapaparusahan ko. Ako ang emperador ng Dachuan, at kayong lahat ay magbabayad. Lahat kayo ay tapos na. Gising na, ikaw na walang kwentang hari. Nananaginip ka pa rin ba? Akala mo ba sa buong mundo, ikaw lang ang karapat-dapat maging hari? Ang mundong ito ay para sa lahat? Sinasabi mong wala akong kakayahan? At ikaw, meron ba? Ikaw na hamak na taga-silbi. Siyempre naman. Katulad mo, anak din siya ng yumaong hari. Ano? Hindi ito posible. Matandang ito. Kayong dalawa, naglakas loob kayong magtulungan para lokohin ako. Ginagawa ko lang ang tungkulin ko bilang opisyal. Kung hindi lang dahil sa utang na loob ko sa yumaong hari, hindi ko gugustuhin magsilbi sa'yo. Isa lang siyang taga-silbi. Kahit paano ay tunay akong lalaki. Kahit pagkalalaki ay wala siya. Saan mo naman nakita na hindi ako tunay na lalaki? Ano ang sinabi mo? Kailan ko sinabing isa akong taga-silbing bawal?
Ulitin mo ang sinabi mo. Tunay akong lalaki. Bago ako pumasok sa palasyo, hindi ako nagpaayos. Ang pagkalalaki ko ay mas buo pa kaysa sa iyo. Wala kang hiya, napakasama mong tao. Pagbabayarin kita. Kayo, bawat isa sa inyo, gusto nyo bang magrebelde? Ayokong tapusin ang buhay mo. Tapusin mo na lang ito sa sarili mong mga kamay. Ye Baifu, ako ang may kasalanan. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Ang trono, ang mga babae, ang ginto at pilak, lahat ay ibibigay ko sa iyo. Basta't hayaan mo lang akong mabuhay. Hindi pa sapat yan. Ano pa ang gusto mo? Sa iyo na si Gu Wanro. Sa iyo na rin si Noble Consort Exie. Kung gusto mo, maging ang kapatid kong si Li Qingle ay sa iyo na rin. Hanggat nandito ka, mananatiling may buhay na dating emperador sa mundong ito na anumang oras ay pwedeng pagmulan ng rebelyon. Kaya naman, dapat ka nang mawala. Ye Baifu, huwag kang sumobra. Gusto mo ba talagang magkaroon tayo ng labanang walang matitira? Labanang walang matitira? Anong ipanglalaban mo sa akin? Ang mundong ito ay sa akin naman talaga. Narito na ang mahal na Reyna. Ye, Baifu, nagre-rebelde ka ba? Hindi ako mga api kung walang mga api sa akin. Hindi sa gusto kong magrebelde, kundi dahil naunang ninais ni Li Xuan na tapusin ako. Kaya kong gawan ng paraan na hindi kanya saktan, pero kailangan mong mangako sa akin na kailanman ay hindi ka magiging emperador. Ako ang karapat-dapat na tagapagmana ng Dachuan? Bakit ko kailangang sumunod sa iyo? Dahil nasa mga kamay ko, si Li Qingle. Kung gusto mong mawala na si Li Qingle, edi tapusin mo si Li Xuan. Kailan mo pa? Ano ang pipiliin mo, ang trono o si Li Qingle? Pumili ka na. Kung ang basurang gaya ni Li Xuan ay pwedeng maging emperador, bakit ako hindi? Kahit sino sa mundong ito ay pwedeng maging emperador, pero hinding-hindi ang isang anak sa labas na gaya mo. Dahil napaalis ka na sa pwesto, wala pang nangyayari sa kasaysayan na naibalik ang katulad mo. Hindi ko hahayaang tawagin akong makasalanan habang buhay sa pamamagitan ng paggawa ng ganyang kamalian. Mahal na Reyna, hindi ako nakukumbinsi ng mga sinasabi mo. Gusto mo bang manahimik na lang ako at huwag lumaban para sa trono? At sinabi mo pa na isa lamang akong anak sa labas. Ako si Ye Baifu, at ngayong narating ko na ang ganitong katayuan, hindi ko lang gustong patunayan sa lahat kung gaano kalakas ang kakayahan ko. Gusto ko ring sabihin sa buong mundo na walang sino mang makakapagpasya sa kapalaran ko, kahit sino ay wala, kahit pa ang langit ay hindi ako mapipigilan. Magsilabas muna kayong lahat. May sasabihin lang ako kay Ye Baifu. Bakit? Hindi mo na ba pakikinggan ang sasabihin ko? Umalis ka na agad. Magsialis na kayong lahat. Ngayong nandito na tayo, tingnan natin kung ano ang gustong sabihin sa akin ng matandang ito ng kaming dalawa lang. Opo, mahal na hari. Wala na ngayong ibang tao dito sa bulwagan. Ipakita mo na ang alas mo. Napakawalang hiya mo, isang utusan lang na katulad mo, ang lakas ng loob na kausapin ako ng ganyan. Kahit na matalino ka at mahusay, ngunit dahil ginulo mo ang palasyo, kailangan mo nang mawala. Upang maging payapa na ang lahat, tapusin mo na ang sarili mong buhay. Matanda, hindi mo ba nakikita ang katotohanan? Ang duwag na ito, magiging hari? Isa itong malaking katatawanan. Oh, huwag niyo lang akong tapusin. Simula sa araw na ito, magsisilbi ako sa inyo na parang isang tapat na aso. Oh, aw. Ito ba ang napili mong haring sunod-sunuran? Ngayon ay parang aso na siyang nakaluhod sa harap ko at nagmamakaawa. Paano niya pamumunuan ang Dachuan? Hindi ba babasa? Sumusunod siya sa akin. Kung ganoon, bakit hindi ka na lang magtali ng aso sa bulwagan? Kinasusuklaman ka ng buong mundo. Dahil narito na tayo sa puntong ito, mayroon akong huling kahilingan. Sabihin mo na agad. Kaya kong kumbinsihin ang mga dating opisyal na suportahan ka, pero dapat akong manatiling reyna ina habang buhay. Kung hindi dahil sa pagiging malupit ninyong matanda, na walang iniiwang pagkakataon, hindi ako aabot sa punto ng pag-agaw ng kapangyarihan ngayon. Sobra na ito. Gusto mo ng maayos na pagtatapos at aalagaan pa kita? Nananaginip ka ng gising. Mahal na hari. Mahal na hari. Nasa likod ng Reyna Ina ang lahat ng mga kamag-anak at hari ng mga lalawigan. May hawak sa higit 1,000,000 sundalo sa hangganan at mga karatig na bansa sa silangan. Kung tuluyan silang maghimagsik, ang Dachuan ay hindi na magkakaroon ng kapayapaan kailanman. Ngayong hawak ko na ang trono sa aking mga kamay.
Ano naman kung magkaroon ng digmaan? Ano naman kung magkagulo ang mga hari ng mga lalawigan? Sa araw na ito, mayroong kailangang magbayad. Mabuhay po ang aking mahal na hari. Sa sandaling ito, ako na ang tunay na emperador ng Dachuan.